Dati, nagtaka siya kung may kasintahan na ba ito. Matapos umalis ni Chen sa ospital, ilang araw siyang ay humiling ng katanyagan, kapalaran, kapangyarihan, at kayamanan. Puno siya ng desperasyon dahil ito lang ang tanging paraan para gumaling ang kanyang ina, mabayaran ang kanilang mga utang at magkaroon ng mas magandang buhay. Nakatanggap siya ng 3 abiso sa kanyang telepono. Una ay, na tinanggihan ang kanyang aplikasyon para sa consumer loan at mayroon siyang kasalukuyang balanse na 1,110,000 na kailangan ng bayaran sa loob ng isang araw. Ang kanyang kabuuang utang ay umaabot sa 100,031,891,200 on. Kung hindi makakabayad sa tamang oras, tataas ng 5% ang kabuuang utang. Ang huling text message na natanggap niya ay mula sa isang taong galit na naghahanap sa kanya. Nagmakaawa ang lalaki sa dakilang nilalang para kahabagan ito. Handa niyang isuko ang kanyang abang kaluluwa at katawan para maging alagad nito. Ipinagdasal niyang gawin siyang bituin nito. Biglang kumidlat na siyang nagpatumba sa lalaki. Nang patalikod, hindi nagtagal, muli siyang nagkamalay. Masakit ang kanyang ulo at litong-lito siya dahil alam niyang ang huli niyang ginagawa ay isang proyekto sa opisina. Nagmadali siya dahil mayroon pa siyang hindi natapos na trabaho. Ngunit siya'y nagulat nang masilayan ng refleksyon sa isang sanaw. Hindi niya makilala ang sarili. Tinanong niya kung bakit nag-iba ang kanyang mukha, ang itsura. Ngunit mas lalo siyang natigilan sa nakita niya sa harapan. Isa itong dambuhala at halos translucent na mahiwagang puno. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Biglang may bumati sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sinabi sa kanya ng dakilang nilalang na matagumpay niya itong naipatawag at bilang gantimpala, maaari siyang humiling ng 3 kahilingan. Ito ay pwedeng maging kahit ano. Napanganga siya nang makita ang isang nagsasalitang libro. Sumigaw siya na imposible ang ganoong bagay sa Earth. Dahil dito, nagsimula siyang maniwala na na-transmigrate nga siya. Napagtanto niyang ito ang kanyang cheat, ngunit sa tingin niya, ang 3 kahilingan ay tila napakakunti kumpara sa iba na may unlimited na gamit. Kaya ang una niyang hiling ay bigyan pa siya ng 10 pangkahilingan. Naging malisyoso ang libro. Bigla itong binalot ng madilim na enerhiya habang sinasabing inakala nitong may problema sa kontrata, ngunit napagtanto nitong hindi pala ganoon. Mukhang takot na takot ang lalaki nang makita ang nilalang na ito na naglalakihan sa kanya. Inilabas ng dakilang nilalang ang tunay nitong anyo, isang dambuhalang halimaw na nakakakilabot. Napansin nitong may bagong kaluluwa sa katawan ng lalaki. Namutla si Chen at tinanong kung ano ito, at kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang dakilang nilalang na hindi siya karapat-dapat malaman kung sino ito. Kailangan lang niyang malaman na ginamit ng orihinal na may-ari ng katawan ang kanyang kaluluwa at katawan para humiling dito. Ipinaliwanag nito na nakuha na niya ang kaluluwa, ngunit ang katawan ay dapat mapasa kanya. Subalit, inukupa ito ng bagong kaluluwa, kaya naisip nitong ang kaluluwa sa katawan ay dapat maging pag-aari na rin niya. Hindi siya masaya sa paraan ng kanyang pagkalipat. Ang mas malala pa ay ang inakala niyang isang cheat na tutulong sa kanya ay isang bagay pala na sasapian siya. Agad niyang naintindihan na kailangan niyang tumakas, ngunit ang dakilang nilalang ay may babala sa kanya. Na kapag nabuo na ang isang kontrata, kahit ang pinakamaliit na balak na sirain ito ay magdudulot ng matinding pagdurusa bilang kaparusahan. Napasigaw siya sa tindi ng sakit habang tinutupok ng apoy ang kanyang katawan. Ang dakilang nilalang ay nadismaya ng matuklasang isa lang pala itong mahinang kaluluwa. Gusto na nitong mamatay na lang siya. Ngunit nagsalita ang ating bida tungkol sa nilalaman ng kontrata. Sinabi niya na kung ang paglabag sa kontrata ay sanhi ng force majeure, kung gayon ang Party B ay hindi mananagot. At kung hindi niya matutupad ang kontrata dahil sa panghihimasok nito, ito ay magiging responsibilidad ng dakilang nilalang. Kaya, alam niyang hindi siya maaaring patayin dahil sa paglabag sa kontrata. Ang dakilang nilalang ay hindi makapaniwalang isang mortal ang nakikipag-usap ng patakaran sa kanya. Batid ng lalaki na ito ay isang makapangyarihang nilalang at madali nitong makukuha ang kanyang buhay pero hindi nito ginawa, kaya naisip niyang sinusubukan siya nito. Napagtanto niya na sinusubok siya nito para malaman kung isa siyang angkop na kandidato. Tinanong niya ito kung kwalipikado ba siyang pumirma ng bagong kontrata sa kanya. Dahil dito, humalakhak ng malakas ang dakilang nilalang. Para sa kanya ay napaka-interesante ng lalaki. Siya ang kauna-unahang naglakas loob na makipagnegosasyon sa kanya. Dahil nakuha ng binata ang interes nito, binigyan niya ito ng alok na kontrata. Nagpa siya ito na kung maibibigay niya ang isang kahilingan nito kapalit, bibigyan niya ito ng bagong buhay. At ang hiling ng dakilang nilalang ay 999 pang kahilingan. Pagkatapos ay pinressure niya ang lalaki sa pagsasabing wala na siyang gaanong oras para mag-isip. Pabulong na sinabi ng lalaki na napakakapal ng mukha nito dahil ginaya lang ang hiling niya. Ipinaalala sa kanya ng dakilang nilalang na mayroon siyang 1 minuto bago siya mawalan ng malay at mamatay. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nakapagdesisyon na ba siya. Siyempre, walang ibang pagpipilian ang lalaki. Nilagdaan niya ang soul contract kung saan nakasaad na ang contractor ay nangangako gamit ang kanilang kaluluwa na sa buhay na iyon ay ilalaan nila ang katapatan sa may-ari ng kontrata at dapat tuparin ang 999 na kondisyon na itinakda ng may-ari ng kontrata. Ang may-ari ng kontrata ay maaaring magbigay ng gantimpala kapag natupad ang mga kondisyon. Ito ay pinirmahan ng contractor, si Joe Chen. Nang gabing iyon, natagpuan ni Chen ang kanyang bahay.
Ang kanyang mga damit ay punit-punit na parang isang pulubi, kaya umasa siyang walang nakakita sa kanya sa ganoong estado. Hindi siya makapaniwala na basta na lang siyang iniwan doon ng gagong boss na iyon ng ganoon. Sinabihan siya kanina na hahanapin siya ng boss kapag kailangan siya nito. Ngunit sa ngayon, maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Inasahan niyang magtatrabaho siya na parang alipin, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang boss at wala ng saysay. Ang magreklamo ngayon. Kaya nagpa siya siyang harapin ito ng dahan-dahan. Binuksan niya ang pinto at madilim ang kanyang nadatnan sa loob. Madilim. Tumingin siya sa paligid at nakitang walang tao sa bahay. Kaya, naisip niyang mas malala pa pala ang sitwasyon ng pamilya kaysa sa inaakala niya. Laking gulat niya, mayroong blood loan collateral mula sa Zoomla. Naging mausisa siya kung ano ang nangyayari sa pamilyang iyon. Biglang may sumigaw, "Hoy, bata ka." Tapos ay hinampas siya sa ulo ng tubo. Ang lalaki ay nagtanong kung saan siya nagsusuot sa lahat ng oras na ito. Galit na galit ito dahil binalewala ng bata ang lahat ng tawag niya. May dalawang alalay ang lalaki. Kasama niya. Galit na galit siya na nagreklamo ang bata na sawang-sawa na siyang mabuhay. Sinubukan siyang paalalahanan ng lalaki sa kaliwa na huwag patayin sa bugbog ang lalaki. Samantalang sinabi ng isa na ayos lang dahil matibay naman daw ang mga buto ng bata. Tinanong sila ni Chen kung sino sila. Binugbog siya ng lalaki habang tinatanong kung nakalimutan na ba niya ang utang noong nakaraang linggo. Pagkatapos ay kinuwestiyon niya kung bakit hindi nagpakita ang babae para magbenta ng dugo para bayaran ang utang niya. Nagtaka siya kung saan ito namatay. Pagkatapos, ay nagkomento siya na ang nanay ng bata ay isang tanga dahil kusang loob na isinugal ang buhay para kumuha ng mga pautang na may mataas na interes para sa isang basura. Na tulad niya, ipinamukha niya sa kanya na ang basura ay mananatiling basura. Itinuro niya kung paano ang isang taong ipinanganak na basura, isang walang talentong basura, ay patuloy na nangangarap na baguhin ang mga bagay-bagay at ang lahat ng utang na iyon ay halos hindi man lang siya umabot sa pinakamababang profit rank. Sinabi niya na ang bata at ang matandang hukluban ay hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. May isang pagkakataon noon na tinanong siya kung gusto na niyang sumuko sa pagiging propeta. Sumagot siya ng oo sa kanyang ina dahil ayaw niyang magdusa pa ito. Ibinahagi niyang nanaginip siya na kailangang magtrabaho ng kanyang ina araw-araw hanggang sa bumagsak ito sa pagod at hindi na muling bumangon. Ayaw niyang maging ganoon ang sinapit ng kanyang ina. Nag-aalala siya na baka isang araw ay hindi na ito magising at baka hindi siya maging isang propeta. Ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang ina na magiging maayos ang lahat. Ipinangako niya sa kanya na kahit bumagsak ang langit, susuportahan niya ito at pinayuhan siyang kailangan lang niyang maniwala sa kanyang sarili ng higit pa. Matapos maalala iyon, nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Tinawag ng lalaki ang kanyang atensyon at tinanong kung bakit hindi siya nagsasalita. Bigla, tumama ang mukha ng lalaki sa kamao ng bata. Tumilapon siya sa kabilang bahagi ng silid. Ang isa pang lalaking nakatalikod ay sinabihan siyang tumigil dahil baka mamatay ang bata kung patuloy niya itong sasaktan. Ngunit laking gulat nila. Lumipad ang lalaki lagpas sa kanila. Matapos matanggap ang suntok na iyon, nabali ang karamihan sa kanyang mga ngipin at nawalan siya ng malay. Ang kanyang mga kasama ay naguluhan dahil dapat ang bata ang nasa ganoong kalagayan. Napagtanto nilang mayroong mali. Pagkatapos, nakita nila ang aura ng bata at hindi sila makapaniwala na umabot na ito sa star level. Tinanong sila ni Chen kung ano ang masama sa pagnanais na umangat mula sa kahirapan. Sinabihan niya silang tumahimik dahil nakakairita sila, lalo na sa kanilang mga reklamo. Nag-init ang ulo ng mga lalaki sa kayabangan niya, gayong isa lang siyang E-class stage 2. Ang isa pang lalaki ay hinimok siyang turuan ng leksyon ng bata. Naisip nilang pilayan ang isa sa mga braso at binti ng bata. Nagtaka si Chen kung ang Oracle at E-class stage 2 na kanilang tinutukoy ay ang kapangyarihan sa loob niya. At base sa kanilang kilos, inasahan niya na mas mataas ang level nila kaysa sa kanya. Sinugod siya ng lalaki, ngunit malinaw niyang nakikita ang bawat galaw nito. Ang lalaki ay sinubukang saktan siya ngunit isang UP lang sa sahig ang nagawa. Nagtaka siya kung saan ito napunta. Laking gulat niya, lumitaw si Chen sa likuran niya at sinipa siya pababa. Hindi makapaniwala ang natitirang lalaki na nagawa niya iyon gayong isa lang siyang E-class stage 2. Siya ay nagtaka kung paano siya naging ganoon kabilis at kalakas. Pumwesto siya sa blind spot ni Chen para baliin ang kanyang mga tadyang ngunit sumipa si Chen. Patras at tinamaan siya sa dibdib. Nagulat siya na alam ni Chen ang kanyang posisyon nang hindi man lang tumitingin. Siya ay namangha kung paano naging ganoon kalakas si Chen. Nang lapitan siya ni Chen, nagmakaawa itong huwag saktan. Idinahilan niyang silay. Sumusunod lang sa utos ni Lin Yu. Inutusan silang maningil ng utang. Nagtanong si Chen tungkol kay Lin Yu. Inutusan niya ang lalaki na sabihin kay Yu na babayaran niya ang utang. Pagkatapos ay gusto niyang isama nito ang iba at umalis na. Inalalayan ng lalaki. Silang palabas. Pinanood sila ni Chen. Alam niyang nanunood lang ang boss. Pumanga ang boss na naramdaman niya ang presensya nito dahil sa kanyang matalas na pakiramdam. Sumagot si Chen na nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan sa loob niya, kaya naisip niyang tinutulungan siya nito ng palihim. Kinumpirma ng boss na tama siya. Kung hindi niya ito pinahiram ng kaunting kapangyarihan kanina, malamang ay isa na lang siyang giniling na karne, kaya dapat siyang magpasalamat. Natuwa si Chen nang makumpirma niyang ang boss ang kanyang golden finger.
Sinabi niya na kung maipapahiram nito ang kapangyarihan nito palagi, wala siyang katatakutan. Ang boss, ay sinabihan siyang huwag mangarap. Sinabi nito na ang kapangyarihan niya ay hindi isang bagay na kayang gamitin ng isang mortal na tulad niya. Sinabi nito sa kanya, na sinuwerte lang siya na hindi niya nalampasan ang limitasyon, kung hindi ay namatay na sana siya bago pa man nila siya. Mahawakan, nagulat si Chen nang malaman na ang pagtatrabaho para sa kanya ay walang anumang benepisyo. Iminungkahi niya na kung siya, ay magiging mas malakas, mas madaling matupad ang mga hiling nito. Tiniyak sa kanya ng boss na ayon sa kontrata, bibigyan niya siya ng isang kapaki-pakinabang na gantimpala ngunit hindi pa niya naiisip kung ano ito. Gayunpaman, nilinaw nito na kung siya'y nag-iisip na hiramin muli ang kapangyarihan nito, dapat na niyang kalimutan iyon maliban na lang kung gusto na niyang mamatay. Hindi ito ikinatuwa ni Chen, ngunit pumayag na lang siya. Sa isip-isip ng boss, iniisip niya kung paano nalampasan ng bata ang kanyang bata, mga inaasahan. Hindi lang ito nakahiram ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa inaasahan niya, na kontrol din niya ito ng maayos. Nagtaka siya kung ito na ba ang kanyang faded point. Tinanong siya ni Chen kung nakapagdesisyon na ba ito sa kanyang pangalawang hiling. Nalito ang boss, kaya ipinaliwanag niya na nabanggit nito na gusto nitong tulungan siyang tuparin ang mga hiling nito. Sumagot ang boss na hindi pa niya ito naiisip, pero sinabi niyang marami siyang hiling, at sa tamang panahon, maiintindihan din ito ni Chen. Tinanong siya ni Chen kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sumagot ito na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Tila nadismaya si Chen sa kanyang sagot, lalo na't wala siyang kaalam-alam sa mundo at napakaraming kailangang tuklasin. Umasa siyang hihiling ito at bibigyan siya ng direksyon, ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari. Tiningnan niya ang telepono ng dating may-ari na natagpuan niya sa rooftop. Batid niya na kung mamumuhay siya bilang ang taong iyon mula ngayon, dapat siyang matuto ng higit pa tungkol sa kanya. Nakita niya na lahat ng mensahe ay tungkol sa mga utang at online na pagbili para sa mga bagay, tulad ng mga supplement. Napagtanto niyang malaki ang gastos sa pagiging propeta. Napansin din niya na walang kahit isang mensahe tungkol sa kanyang pamilya hanggang sa isang mensahe ang yumanig sa kanya. Galing ito sa kanyang ate na nagsasabing ang kanilang ina ay nakomatos at naospital. Sinabihan siya nitong pumunta sa Tianlan Hospital. Sa Tianlin Hospital, dumating siyang puno ng pag-aalala. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa paanan ng kama. Mahahalata niyang medyo awkward ang sitwasyon, ngunit naiintindihan niyang sino man ay magagalit kung ang isang bagay na kasing halaga niyon ay babaliwalain. Nahulaan niyang ang babaeng nakayuko ay ang kanyang kapatid, si Zhou Yuqing, at ang taong nasa hospital bed ay ang kanyang ina. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang isipin na iba na ang itsura nito sa kanyang mga alaala. Nagtaka siya, kung dahil ba iyon sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid sa pagiging huli, at tinanong kung kamusta na ito. Tinanong siya nito kung ano naman ang dahilan niya ngayon. Inusisa niya kung ito ba ay training, isang breakthrough, o baka naman abala siya sa pagpapatawag ng mga Diyos at paggawa ng mga bagay na nagpatahimik sa kanya. Sinabi niya na nagtrabaho ng husto ang kanilang ina para bayaran ang kanyang mga utang hanggang sa sandaling ito ay bumagsak. Nagalit siya dahil hindi man lang niya ito nadadalaw kahit minsan gayong ibinigay nito ang lahat sa kanya. Sumigaw siya na ang buong pamilya nila ay isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Idinagdag niya na para lang mabayaran ang kanyang mga utang, hindi man lang nila kayang bayaran ang ICU para sa kanilang ina. Nakaligtas lang ito dahil sa tibay ng loob at halos ikamatay na ito ng kanilang ina. Pumatak ang kanyang mga luha at sa pagod na tinig. Ipinahayag niyang pagod na silang dalawa ng kanilang ina. Binigyan niya ito ng card na may 6 na buwang panggastos at sinabi sa kanya na mula noon ay siya na ang bahala sa kanilang ina at wala na itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang bayaran na lang niya ang natitirang utang niya dahil wala na itong kinalaman sa kanila. Nagulat siya at bahagyang kinabahan sa ibig sabihin nito. Pagkatapos ay nilinaw ng kanyang kapatid na pinuputol na niya ang ugnayan sa kanya. Nang lumabas siya ng ospital, sinabi ng boss na nararamdaman nito ang kanyang pagkabalisa. Tinanong nito kung tinamaan ba siya sa mga salita ng babaeng iyon, ngunit itinuro nito na ang babaeng iyon ay halos estranghero sa kanya at ang katotohanan ay hindi naman niya kasalanan. Si Chen ay nagkomento na hindi niya inakalang marunong palang mangaliw ang boss. Pagkatapos ay sinabi niyang ayos lang siya at naalala lang ang kanyang nakaraan. Noon, pareho lang siya, gustong may sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Sinabi ng boss na huwag niyang hayaang makaabala ang gulo sa mga hiling nito. Kinumpirma ni Chen dito na kung mapapatunayan niya ang kanyang halaga, tutulungan siya nitong lumakas. At hanggat maging sapat siyang malakas, mababawi niya ang lahat ng ito. Ipinangako ng boss sa kanya na basta't mapatunayan niya ang kanyang halaga. Inisip ng boss na siya ang kanyang faded point. Umaasa itong hindi siya bibiguin ng bata. Sa Right City Yaoi Club, partikular sa Presidential Suite, may nagsabing hindi masama ang kinita nila. Kaya patuloy nilang dadagdagan ang puhunan. Galing ito sa isang lalaking nakasalamin na may sigarilyo sa bibig at mga babae sa bawat braso niya. Idinagdag din niya na kontakin sila at bilisan ang proseso ng pagbawi dahil ang mga nakatataas ay hindi na makapaghintay. Naintindihan ito ng kanyang tauhan at may isa pa siyang iuulat. Ayon sa kanilang investigasyon, may isang tao mula sa organisasyon sa area ay nanahirapang maningil ng upa at 3 tao ang nasugatan ng isang estudyante. Naalala ng boss na may oras pa bago magsimula ang paniningil ng utang doon. Inakala niyang sinusubukan ng mga gagong iyon na kumita ng dagdag na pera.
Nagreklamo siya na dahil sa mga makasariling basurang iyon, paunti ng paunti ang mga lumalapit sa kanya para mangutang. Ipinag-utos niya sa kanyang tauhan na asikasuhin ito ayon sa mga patakaran. Ang kanyang tauhan ay sumang-ayon na parusahan sila, ngunit sinabi rin na ito ay isang espesyal na kaso dahil kabilang sa kanila ay mga level 3 at level 2 na apprentice class thieves. Ayon sa ulat, ang nakasakit sa kanila ay isang estudyante lang nakalalampas lang sa apprentice level 2. Tinanong ng boss kung sino ito at binigyan siya ng isang dokumento. Naglalaman ito ng profile ni Chen. Hindi siya makapaniwala na tinalo ng isang level 2 na bata ang parehong level 3 at level 2. Kahit ang pinakamahinang level 3 ay kayang talunin ang 10 level. 2 fives. Alam niyang ang agwat sa mga level ay hindi mapupunan ng husay lamang. Tinantiyan niya na ang tunay na lakas ng bata ay maaaring level 3 din. Sa tingin niya ay interesante ito dahil sinusubukan nitong itago ang kanyang lakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan siya dahil ayaw niyang masayang ang isang talentong tulad niyon. Kinabukasan, nagjogging si Chen sa paligid ng kapitbahayan nang mapansin siya ng isang matandang lalaki. Namangha ang matanda na maaga na siyang gumigising nitong mga araw. Binati siya pabalik ni Chen. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng matanda na mayroon siyang ilang batch ng A-grade beginner Starlight supplement sa halagang 400 lang bawat bote. Tinanong kung gusto niya. Tumanggi si Chen dahil mayroon pa siya pero nangako siyang babalikan ito kapag siya'y naubusan. Nangako ang matanda ng diskwento kapag bumalik siya. Napansin ng matanda na mukha siyang mas masaya kaysa dati. Nagtaka siya kung may kasintahan na ba ito. Matapos umalis ni Chen sa ospital, ilang araw siyang nasanay sa katawan at nagsaliksik. Dahil sa pagsasanib ng ilang alaala ng dating may-ari sa kanya, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman sa mundong iyon. Regular na umiinom ng espesyal na supplements ang mga tao roon para lumakas. At ang mga taong ito ay tinatawag na mga oracle sa pangkalahatan. Ang gamot para maging isang speaker ay napakamahal. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng napakalaking utang. Hindi niya alam kung ano ang pinakamataas na limitasyon, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Na kahit ang pinakamababang ranggo ng mga oracle ay mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Pagkatapos ng kanyang ehersisyo, bumulong siya na kung sa pag-inom lang ng gamot ay lumalakas na ang isang tao, hindi katakatak ang gumagastos ang mga tao ng malaki para maging mga oracle. Sa kanyang dating buhay, kailangan niyang mag-ensayo ng walang katapusan para magkaroon ng ganoong resulta. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagtaka siya kung sino ang maaaring tumatawag ng ganoon kaaga. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga oracle. Ito ang class rep at pinaalalahanan siya na tapos na ang kanyang leave. Pinakiusapan ng guro ang rep na sabihin sa kanyang bumalik na sa klase. Tinawagan din siya ng rep kagabi. Kaya umaasa itong hindi niya nakalimutan. Sumagot si Chen na hindi niya nakalimutan, ngunit sa isip niya ay muntik na niyang makaligtaan. Sa Wrightlon High School, natapos ng guro ang pagtalakay sa kasaysayan ng mga oracle, kaya ngayon ay pag-uusapan nila ang epekto nito sa ekonomiya. Nag-note si Chen, ang status ng isang speaker ay tinutukoy ng lakas at nirarango ayon sa titulo. Mayroong grade E na may ranggong 1 hanggang 6, grade D na may ranggong 1 hanggang 8, grade B na may ranggong 1012, grade A na may ranggong 1000 at panghuli, grade S. Dapat nilang maabot ang pinakamataas na antas ng kasalukuyang titulo para makalusot sa susunod. Sinasabi na ang mga nakakaabot sa grade S ay halos parang mga Diyos. Upang tumugma sa kanilang kapangyarihan, ang mundo ay nahahati sa 5 strata. Ang mga ordinaryong tao sa grade E oracles ay nasa ikalimang layer na tinatawag na outer layer, ang pinakailalim. Ang ika-4 na layer pataas ang bumubuo sa Central City strata na sumisimbolo sa kapangyarihan at katayuan. Tanging mga grade D pataas lang ang pinapayagan. Si Chen ay kasalukuyang nasa pinakamababang E-grade. Kung gusto niya ng mas magandang resources, kailangan niyang makapasok sa Central City Strata. Ginawa niyang pangunahing prioridad ang mabilis na pag-level up. May nagbato sa kanya ng maliit na papel. Lumingon siya sa likuran at ang mga bully ay nagsasaya sa panunukso sa kanya. Hinamon nila siya kung akala niya ay sikat na siya dahil lang mataas ang ranggo niya sa written test. Sumagot ang isa pang bully na lahat sila ay nasa level 1 kaya madali lang siyang patumbahin. Sa isang suntok lang. Naisip na lang ni Chen kung bakit may mga ganitong tao saan man siya magpunta. Ang guro ay nagpaalala sa kanila na may fitness test sa PE mamaya kaya dapat silang magbihis at pumunta sa field. Sa right, Speaker Highfield sa speaker program, halos PE class lang ang ginagawa sa buong araw. Sa tingin ni Chen, ang curriculum ay masyadong relax. Bigla, may bumanggit sa pangalan niya. Siniko ng isang estudyante ang katabi at sinabing may magaganap na away. Nang makitang sila na namang dalawa, hindi na sila nagulat. Nagtanong ang estudyante kung hindi ba napapagod ang mga bully na iyon. Dahil ilang beses na niyang ginawa iyon sa buwan na iyon lang. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na huwag nang magsalita pa kung hindi ay baka siya ang susunod na puntiryahin. Hinawakan ng bully ang kwelyo ni Chen at tinanong kung nag-enjoy ba siyang tumitig. Ilang araw lang ang lumipas at nagmamatigas pa rin siya. Sinabi ng bully kay Chen na walang kwenta kung maganda man ang kanyang ATPA written test scores. Inasar niya ito sa pagtatanong kung plano ba niyang kausapin ang kanyang mga kalaban mamaya. Ang bully ay nagpaalala sa kanya na sa mundo ng mga oracle, ang lahat ay tungkol sa mga level at kapangyarihan, at batay sa kanyang lakas, siya
ay isang level 1 na basura lang. Sumagot si Chen na sa lohika, ang bully ay isa ring level 1 na basura. Ang bully ay natigilan. Ang sagot na iyon ay nagpainit ng kanyang ulo. Susuntukin na sana niya si Chen habang sumisigaw na. Pupunitin niya ang bibig nito. Hinarang ni Chen ang kanyang kamao at tinanong kung tapos na ba siyang magsalita. Nanlaki ang mga mata ng bully sa gulat. Siya ay nalito sa nangyayari, lalo na't hindi siya makawala. Nagtaka siya kung dati pa bang ganoon. Katangkad si Chen. Ipinaalala sa kanya ni Chen ang sinabi niya. Lahat ay kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na niya para punitin ang bibig nito. Ngayon, kinabahan ang bully. Naglabas si Chen ng aura mula sa kanyang katawan habang nangingibabaw sa bully. Ngunit na-distract si Chen sa isang napakalakas na pressure. May nagsabing may lakas siya ng loob. Tinanong sila ng guro kung sino ang nagbigay sa kanila ng permiso na gumawa ng eksena. Sa kanyang klase, ito ang kanilang PE teacher, si Tianji Gia, isang grade D level 5. Naiinis siya kay Chen dahil kadarating lang nito. At gumagawa na agad ng gulo. Si Chen, gayunpaman, ay kalmado at mature na sumagot na sila ay nagkakaroon lang ng friendly spar. Pagkatapos ay binitawan niya ang bully. Iyon ang unang babala ni Jiha sa kanya at kung magkamali ulit siya, asahan niyang magiging bastos na ito sa kanya. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat para sa test. Inanunsyo ni Zujia sa lahat na mayroon na lang silang third buwan hanggang sa graduation exam at ang exchange tournament pagkatapos ng graduation ay mas mahalaga pa. Kung maganda ang kanilang performance sa exchange tournament, hindi lang sila magbibigay ng karangalan sa eskwelahan, magkakaroon din sila ng pagkakataong makapasok sa isang prestihiyosong akademya. At para masiguro ang magandang resulta, espesyal siyang naghanda ng mga imported na grade A na pambaguhan na supplement. Ibinenta niya ito sa halagang 6,000 bucks para lahat ay makakuha ng magandang resulta. Pagkatapos ay nagsimula na silang mag-training. Isang estudyante ang nag-pull up at sa ika-24 na bilang, hindi na niya kinaya habang ang isa naman ay sobrang ganado na umabot na siya sa 50. Nanonood lang si Chen, nagtataka kung ito lang ba ang test ng mga oracle. Inakala niyang mayroong espesyal na bagay. May lumapit sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya. Ito ang class rep, nag-aalala siya dahil bigla siyang nag-absent ng ilang araw kaya inakala niyang may masamang nangyari sa kanya. Nahiya siya at nilinaw na hindi niya intensyon na maging tsismosa. Nagtataka lang siya na mag-leave malapit na sa graduation. Sinabi sa kanya ni Chen na ayos lang siya at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi ba siya bibili ng supplement ng guro. Sumagot siya na wala siyang pera. Ngunit sa kanyang isip, nagtataka siya kung ang mga mamahaling supplement na iyon ay isang bagay na binibili ng lahat. Nagtataka siya kung siya lang ba ang walang pera sa klase. Nag-aalala siya na kung hindi siya bibili, magkakaroon ito ng epekto sa resulta ng kanyang test. Bigla, may tumawag sa kanya, si Liu Tanteon. Nagpaalam siya sa kanya, at pagkatapos ay ginawa niya ang mga pull-up. Nahirapan siya ng husto at nanginginig ang kanyang katawan. Habang ginagawa niya iyon, tinitingnan ni Gigi na 25 na estudyante ang bumili ng dalawang supplement. Nang umabot si Tantian sa 35 pull-ups, sinabi niyang pasado na siya. Si Chen ay napansin na ang mga estudyanteng bumili ng ganoong kamahal na supplement ay nakakatanggap ng espesyal na pagtrato mula sa guro bilang kapalit. Dahil malapit na ang graduation, naiintindihan na gusto nila ng mas magandang score, ngunit alam niyang sa kanyang kasalukuyang kakayahan, malamang ay hindi niya ito kailangan, at wala na rin siyang pera. Pagkatapos ang huli ay tinawag si Zhou Chen. Nakita ng guro na hindi siya bumili kahit isang bote ng kanyang supplement. Nagduda siyang makakapasa ito nang wala ang kanyang mga supplement. Nagpasya siyang bawasan ng ilang puntos para ibagsak siya at gamitin siyang halimbawa. Si Chen ay ininspeksyon ang pull-up bar at wrist guards at mukha namang normal. Ngunit nag-iingat siya na baka mayroong kakaiba sa pagsubok ng mga oracle. Hinawakan niya ang bar at laking gulat niya, biglang bumigat ang kanyang katawan at habang mas maraming lakas ang ginagamit niya, lalo itong bumibigat. Naghinala siya na dahil ito sa kristal sa pulso. Gaya ng kanyang inaasahan. Hindi ganoon kasimple ang test ng mga oracle. Mahahalata niyang may limitasyon ang bigat na inilalagay at sa kanyang kasalukuyang lakas, napakadaling umangkop. Ito ay isang pambihirang pagkakataon kaya sinubukan niya ang kanyang mga limitasyon. Lahat ng nakakita sa kanya ay namangha sa kung gaano siya kalakas. Halos 100 ang nagawa niya sa isang bagsakan gayong halos hindi niya maabot ang 30 dati. Ang kanyang kasalukuyang score ay katumbas ng pangalawang ranggo. Ibinahagi ng isang estudyante na nang makita niya ang pangalawang ranggo sa elite class, halos ganoon din. Tapos na si Chen, kaya bumaba na siya. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaklase at ipinahayag na napakagaling niya. Sinabi nila sa kanya na, sa kanyang mga score, maaari siyang sumali sa elite class. Nagtanong sila kung kailan siya umangat sa pangalawang ranggo at ano ang kanyang supplement. Ang guro ay nagtataka rin kung paano siya biglang gumaling ng husto. Nag-isip siya kung gumamit ba ito ng mga enhancer, ngunit alam niyang masyadong mahal ang mga enhancer para sa mga normal na tao at ang paggamit ng isa doon ay masyadong maluho. Nagtaka siya kung talagang naabot niya ang pangalawang ranggo sa nakalipas na ilang araw. Nag-alala siya na malalaman ng mga estudyante na umangat siya sa ranggo nang walang tulong niya dahil hindi na niya sila mabebentahan. Nagalit siya sa kanya dahil puputulin nito ang kanyang kita at hindi niya iyon papayagan.
Determinado siyang turuan siya ng isang mahalagang aral sa buhay. Samantala, sa opisina ng principal, may isang taong nagulat nang malaman na ang exchange meet ay kinansela ang mga laban sa pangalawang ranggo. Nasa telepono ang principal at ipinahayag niya na para sa isang eskwelahan na tulad nila na walang suporta at walang resources, napakahirap mag-produce ng isang third rank. Ang kausap niya sa kabilang linya ay nakiramay sa kanya, ngunit ipinaliwanag din na kailangan ng gobyerno ng mas maraming Oracle elites. Kaya nagpasya silang ilipat ang pondo sa mga nangungunang eskwelahan. Ito ay desisyon mula sa itaas kaya wala silang magagawa. Tungkol dito, sinubukan ng principal na magtanong kung may iba pang paraan, ngunit ibinaba na ng kausap ang telepono. Ibinagsak niya ang telepono. Pabalik, napakasakit nito sa ulo para sa kanya dahil ang mga supply ng gamot at kagamitan ng elite class ay nangangailangan ng malaking pondo. At ang kanilang eskwelahan ay halos walang sapat na resources para mapanatili ang isang second rank level. Bukod pa rito, mayroon na lang 3 buwan bago ang exchange. Kaya, nagtaka siya kung saan sila makakahanap ng isang third rank na estudyante. Naisip niyang pagsamahin ang lahat ng kanilang resources at sumugal sa isang third rank, ngunit nangangahulugan iyon na paalisin ang maraming average na estudyante. Tumingin siya sa kristal sa estante at malakas na nagtanong sa kanyang senior kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-aalala siya na ang Oracle Academy ay babagsak sa panahon ng kanyang termino. Bigla, may kumatok sa kanyang pinto. Si siya pala, inanyayahan niya itong pumasok. Ibinigay ni CJ ang mga resulta ng test sa kanya. Ipinahayag pa ni Sia na napakaganda ng performance at siya ay naniniwala na ang klase ay magkakaroon ng mga natatanging Oracle. Nang makita niya ang mga resulta, kinuwestiyon niya sa kanyang isip kung bakit. Tinawag na ni siya iyon na mahusay gayong first rank lang ito. Ang mga walang silbing basurang iyon ay hindi pwedeng ipadala sa field. Pagkatapos, ay binanggit ni Gia na may isang exemption na sa tingin niya hindi karapat-dapat maging Oracle. Nagtanong siya kung sino. Si Gia. Ay sumagot na si Chen iyon. Kaya tinawag si Chen sa opisina ng principal. Tinanong siya ng dakilang nilalang kung ano ang ginawa niya para tawagin siya ng principal. Sumagot siya na wala siyang ideya. Alam ng ating bida na istrikto ang reputasyon ng principal. Kaya tiyak siyang hindi ito simpleng chismisan lang. Sana lang ay hindi ito masyadong malala. Paghawak niya sa pinto, isang maliit na apoy ang lumitaw. Nagulat siya nang makita ito, ngunit mukhang inaasahan na ito ng boss. Sinabi nito kay Chen na iyon ang kondisyong nag-activate sa hiling na sinabi niya, ibig sabihin ay may bagay na malapit na gusto nito. Malapit, kaya mas mabuting simulan na ni Chen ang paghahanap. Nagtanong si Chen kung bakit ngayon lang ito lumitaw. Sumagot ang boss na na-trigger ang hiling, kaya wala siyang magagawa. Kung ayaw niyang mag-apoy, kailangan niyang kumilos ng walang ingay. Tinanong siya ng principal kung bakit. Nakatayo lang siya doon at sinenyasan siyang pumasok. Pumasok siya at binati ang principal. Sinabi sa kanya ng principal na maayos naman ang resulta ng physical report niya. Sa katunayan, kahanga-hanga ito dahil malapit na sa second rank. Pero sa pagliban sa klase, pagsagot sa guro, at pambubugbog sa kaklase, halatang si Chen ay bata pa at mainit ang ulo. Ngunit iyon ay pawang hindi mahalaga. Tinanong niya si Chen kung ano ang pinakamahalaga para sa isang Oracle. Ito ay pera, kaya pinayuhan niya itong talikuran na ang pangarap niyang maging Oracle. Namutla si Chen. Kinumpirma niya kung pinapa-drop out na ba siya ng principal. Sumagot ang principal na tama siya at dapat niyang maunawaan na ang gastos sa pagiging Oracle ay sadyang magiging napakataas. At dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya, iminungkahi niyang sa halip na ibuhos ang lahat sa isang bagay na maaaring mabigo, mas mabuting tapusin na niya ang pagkalugi habang maaga. Alam ng principal na batay sa resulta ng physical test ni Chen, pwede siyang makapasok sa special class, ngunit dahil ang eskwelahan ay dehado na, sa halip na magsayang sa isang pangkaraniwang estudyante, sa isang special class, mas mabuting ibuhos ang resources sa paghubog ng mga natatanging estudyante. Kaya, naisip niya na kung sila ay makalilikha ng kahit isang level 3 na estudyante bago ang exchange competition, baka may pag-asa pa sila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chen na kung papayag siya, maaari nilang i-refund ang kanyang tuition. Idinagdag niya na hindi na niya kailangang pumasok bukas. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya. Habang sila'y nag-uusap, may namataan ng libro form na nilalang. Ito ang itim na kristal sa estante. Sinabi nito sa bata na namataan na niya ang target kaya dapat itong magmadali at kunin iyon para sa kanya. Si Chen ay umangal na hirap na nga siya at sinabing ito na lang ang kumuha. Sumagot naman ng boss na kung kaya lang niya, ginawa na niya sana, ngunit nakasaad sa kontrata na dapat itong ganap na pag-aari ni Chen para makuha niya ito. Nasa alanganing sitwasyon ngayon si Chen. Kailangan niyang makapunta sa Middle City para bayaran ang utang. Ngunit ang pagpunta roon ay nangangailangan ng DEL at isang Oracle Graduation Certificate. At ang eskwelahan na iyon ang tanging Oracle High School sa lungsod. Dahil sa certificate at sa kristal, bawal siyang mapaalis. Huminga siya ng malalim para kumalma. Baba, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Sa pagkakatanda niya, mula nang itatag ang Light Yugi, ang mga estudyante ay umaabot lang sa E2 level. Ibig sabihin, para sa eskwelahan, ang isang estudyanteng lagpas sa level 2 ay walang dudang napaka-halaga. Kaya, kung nasa E2 level na siya, tiyak niyang kayang-kaya niyang umangat agad. Naalala niya ang sinabi ng boss. Noon na may reward na tutulong sa hiling niya. Sinabi niya sa boss na kung nag-aalangan pa ito, siya
na mismo ang pipili para sa sarili niya. Pumayag ang boss, agad naramdaman ng boss ang kanyang nais. Ang gantimpalang kanyang hiniling ay ang hiram na kapangyarihan. Tinanggihan siya ng boss dahil hindi na kaya ng katawan niya ang higit pang kapangyarihan nito. Si Chen ay swerte lang siya at hindi siya sumabog kanina. Nagdahilan si Chen na hindi siya pwedeng ma-expel dahil kapag nangyari yon, mas matatagalan siyang makakuha ng pagkakataong makapunta sa Middle City at baka hindi matupad ang hiling ng boss niya. Sinabi niya sa boss na magtiwala sa kanya. Napigilan ang boss. Pagkatapos ay sinabi nito na anuman ang mangyari, hindi na nito iyon problema. Lumitaw ang kontrata, isinasaad na ibibigay ng contractor sa contract ang gantimpala na ang ibig sabihin ay ang contract ay maaaring humiram sa contractor kahit kailan at lahat ng resulta ay pananagutan ng contract. Tinanggap iyon ng contract habang tahimik lang siyang nakatayo. Dahil dito, tinanong siya ng principal kung may idadagdag pa. Hiniling niya sa principal na muling sukatin ang kanyang level bago magdesisyon kung siya ay mananatili o aalis. Umayag ang principal at inilahad ang kamay. Sa pamamagitan ng pakikipagkamay na iyon, tinasa ng principal na siya ay level 2, mas mataas na nakasulat sa report pero kulang na kulang pa rin. Sa isip-isip naman ni Chen, siya ay may iisang pagkakataon lang at kailangan niyang subukan ang kanyang limitasyon. Kaya, nais niyang ilabas ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ang aura, sa paligid ng kanyang kamay ay nagliwanag. Nagulat ang principal. Naging napakalakas ng aura. Maging ang boss ay hindi. Inaasahan na ang pagsabog ng kapangyarihan ng bata ay mas malakas pa sa ibinigay niya. Natigilan ng principal at nagtataka kung paano biglang tumaas ang kanyang level. Sa isang iglap, naging ganap siyang level 4. Tinanong siya ni Chen kung ano ang iniisip niya ngayon. Napagtanto ng principal na hindi isinasara ng langit ang lahat ng daan. Hiniling niya kay Chen na katawanin ang kanilang eskwelahan. Sa district exchange competition, nabigla si Chen. Umupo sila para pag-usapan ito. Sa madaling sabi, nais ng principal na sumali siya sa district exchange competition level 4 group para magpakita ng resulta sa Ministry of Education. Ipinaliwanag ng principal na ang paglaban sa level group ang pinakamataas na karangalan para sa lahat ng UJ High School. Ang kanilang eskwelahan ay laging kulelat sa loob ng maraming taon at kung wala silang maipakitang resulta, puputulin ng ministeryo ang pondo. Kaya, nais nilang ituon ang resources sa mga promising na estudyante at iyon ang dahilan kung bakit sila nagkamali ng husga. Umaasa siyang hindi ito nagalit. Sumagot si Chen na naiintindihan niya. Natuwa ang principal na marinig iyon. At para ipakita ang kanilang paumanhin, libre na ang tuition fee ni Chen. Sa paglipat niya sa special class, ang kanyang lingguhang supply ng beginner star energy supplements ay dodoblehin mula sa 3 hanggang 6. Tinanong niya si Chen kung pabor ba siya rito at kung may iba pa siyang hiling, susubukan ng eskwelahan na pagbigyan ito. Sinabi niya kay Chen na bilang isang pambihirang estudyante, siya ay tatanggapin kahit saan, ngunit taos-puso pa rin siyang umaasa na ikonsidera nito ang pagkatawan sa kanilang eskwelahan sa exchange competition. At hindi para mag-exaggerate pero sinabi niya rito na ang desisyon nito ang magtatakda sa kaligtasan ng eskwelahan. Dahil sa laki ng alok ng principal, naintindihan ni Chen kung gaano ito kahalaga rito. Tinanong ni Chen kung ano ang gagawin niya kung gugustuhin nito ang itim na kristal sa cabinet. Ipinaliwanag ng principal na gawa iyon mula sa isang espesyal na star crystal na galing pa sa Middle City, dala ng dating principal. Wala itong silbi, pero ito ay sumisimbolo sa diwa ng eskwelahan. Ngunit alam niyang kung wala na ang eskwelahan, wala ring kwenta ang diwa. Kaya kung si Chen ay kayang iligtas ang eskwelahan, makatwiran lang na ibigay ito sa kanya. Tiniyak ni Chen na gagawin niya ang lahat sa exchange competition. Dahil doon, naging pinal na ang kanilang kasunduan. Gayunpaman, na-curious ang principal kung paano tumaas ng ganoon kabilis ang level niya. Sumagot si Chen na sinasanay niyang itago ang kanyang tunay na lakas. Sinabi niyang ito ay isang uri ng espesyal na training technique at kasalukuyan pa rin niyang pinapaperpekto. Kaya, nakiusap siyang ilihim ng principal ang kanyang level. Sumang-ayon ang principal. Alam kasi nito na ang pagtatago ng level ay isang teknik na ginagamit ng mga UJs sa laban para lituhin ang mga kalaban. Hindi niya inaasahan ang ganoong kaalaman mula sa isang napakabata. Tiniyak niya ritong hindi niya sasabihin kahit kanino. Sinabi niyang panatag na siyang iwan ang kinabukasan ng eskwelahan sa mga kamay ni Chen. Pagkatapos ay may pumasok na babae. Inutusan niya ito. Nadalhin si Chen sa special class kaagad at asikasuhin ang mga supplement tulad ng hiniling niya. Ginabayan niya si Chen at ipinaliwanag na ang buong ikalawang palapag ay para sa special class. Ang susunod nilang gagawin ay magparehistro. Si Chen ay nagpasalamat sa guro. Nagtaka siya sa relasyon nito sa principal dahil ngayon lang niya ito nakitang ganoon kasaya. Simpleng sumagot si Chen na nagkasundo lang sila. Samantala, may tumatakbo ng buong bilis papunta kay Chen. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Chen at sinabing talagang ginawa niya ang lahat para pakiusapan ng principal pero sa huli, matigas talaga ang desisyon nito. Ikinatwiran niyang kahit na pangkaraniwan lang ang grado niya, may karapatan pa rin siyang mag-aral. Inaasahan niyang kahit mag-drop out si Chen, magpapatuloy pa rin ito at hindi susuko. Tinanong siya ng guro kung ano ang pinagsasabi niya. Nilinaw niya na lilipat ito sa special class bukas at dadalhinan niya sana ito para magparehistro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gia na gusto siyang makita ng principal. Nito, ibinahagi rin niya na galit ang principal.
Alam niyang lagot na siya. Pagsapit ng gabi, bumalik si Chen sa kwarto niya. Humiga siya sa kama at pinoproblema kung paano aabot mula level 2 hanggang 4 sa loob ng 3 buwan, at wala siyang ideya kung paano iyon gagawin. Maging ang mayayamang prodigy ay gumagastos ng malaking pera at oras para lang mag-level up ng isang beses. Ang isang, mahirap na tulad niya na mag-level up ng 2 beses sa 3 buwan ay tila imposible. Tinanong niya ang boss kung may paraan ba para siya ay mag-level. Agad-agad ng mag-isa. Sarkastikong tinanong siya ng boss kung mayroon bang ganoon at kung gusto niya ulit ng tulong, kailangan niyang tuparin. Muna ang hiling nito. Sinabi nitong sisihin niya ang sarili sa pagpili ng ganoong gantimpala. Sumagot ang ating bida na wala siyang pagpipilian. Dahil iyon lang ang paraan na naisip niya noong oras na iyon. Idiniin ng boss na binalaan na niya ito, na hindi niya magagamit ang kapangyarihan nito ng matagal bago siya nito ubusin. Alam ni Chen na hindi siya ganoon katanga para umasa sa hiram na kapangyarihan para manalo sa tournament. At naging maganda naman ang resulta. Hindi siya na-expel at libre pa ang supplements. Mas mainam na ito kumpara sa kanyang sinimulan. Ang pag-level up ay pwedeng dahan-dahanin pero ang focus niya ngayon ay ang utang na dapat bayaran sa loob ng 5 araw. Kailangan niyang humanap ng paraan para kumita sa eskwelahan. Tila nalilito si Chen. Siya rin ay walang ideya kung anong nangyayari. Mukha itong abandonadong pabrika. Pagkatapos ay may lumapit sa kanya. Kumaway ang lalaki sa kanya at sinabing pumunta roon. Napansin niyang wala si Chen noong roll call kaya naisip niyang baka ito ay naligaw. Siya ang namamahala sa buong klase at hindi madaling bantayan ang lahat kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkukulang. Nagpakilala ito bilang si Mr. Jing, ang homeroom teacher ng elite class. Inakala ni Chen na ang guro ng elite class ay napakahigpit, ngunit nakakagulat na pala kaibigan ito. Naging curious siya kung wala bang ibang guro. Sa mga elite class, sumagot ito, oo, mayroon silang 3 academic teachers, pero ako lang ang humahawak sa training. Siya ay nagsabing paunti na ng paunti ang mga estudyante at mas iilan na lang ang sapat na husay para sa elite class, kaya hindi pa sila kumukuha ng mga bagong instructor. Idinagdag niya na karaniwan nilang ginagamit ang pinakaloob na lugar para sa klase at training. At ang labas ay matagal nang napabayaan at hinayaan na lang masira. Napagtanto ni Chen na nasa masamang kalagayan ng eskwelahan, kaya hindi nakapagtataka na balisa ang principal. Tiniyak ni Mr. Jiang sa kanya ang lahat sa pagsasabing ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. May tiwala siyang hindi magsasara ang lugar. Pumasok sila sa training room. Sinabi ni Mr. Jiang sa kanya. Nakasalukuyan silang may free training session. Isinama niya ito para maipakilala sa klase. Ngayon ay naintindihan na ni Chen kung bakit sila tinawag na elite class at malayong mas magaling kaysa sa training yard. Para itong isang high-end na gym at ang mga estudyante ay mukhang ganado, ngunit ramdam niyang medyo tensyonado ang kapaligiran. Tinipon ni Mr. Jiang ang lahat para ipakilala ang kanilang bagong kaklase. Ipinakilala niya si Chen sa kanila. At kahit medyo huli na ito, ayos lang dahil ang elite class ay laging pinapahalagahan ang lakas higit sa lahat. Kaya, nagtitiwala siyang may tunay na kakayahan si Chen para makapasok. Umaasa siyang magkakasundo silang lahat at magpapakitang gilas sa exchange competition. Pero isang estudyante sa likod ang kumontra at sinabing siya ay nagdududa na dahil iyon sa kakayahan. Ipinapahiwatig niyang nakapasok ito sa pamamagitan ng backer. Idinagdag niyang baka pabagsakin lang nito ang buong elite class. Sinabihan ni Mr. Kang ang lalaking nagngangalang Ma Wenhao na mag-ingat sa kanyang mga salita. Idiniin niya na pumasok si Chen sa tamang proseso kaya mas mabuting itigil na niya ang pagkakalat ng chismis. Sumagot si Wenhao na kung ito man ay isang chismis o hindi, malalaman din nila sa lalong madaling panahon. Formal niyang hinamon si Chen. Nagulat ang mga tao dahil matagal nang panahon mula nang huli silang magkaroon niyon. Iba sa friendly sparring, ang formal na hamon ay may dangal na nakataya sa laban. Sinasabing ang matatalo ay kailangang magsilbi sa nanalo ng walang angal. At ang naghamon pa ay ang pinakamalakas sa kanila kaya sila ay hindi makapaniwala na nambubuli siya ng isang baguhan. Isang lalaking blonde sa malapit ang nagtanong sa isang babaeng may pink na buhok kung ano ang kaguluhan. Iyon, sumagot ang babaeng may pink na buhok na lalabanan ng transfer student si Mao. Hindi niya alam ang tungkol sa transfer student. Sinabi ni Mr. Jiang na hindi matutuloy ang formal na hamon maliban kung tatanggapin ito ng kabilang panig. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tinanggap ni Chen. Sinabi niya na kung ito ay isang friendly challenge at hindi nakamamatay, tatanggapin niya ang hamon. Sa isip niya, magandang pagkakataon ito para masukat ang kanyang lakas laban sa iba at perpektong paghahanda para sa exchange competition. Nakarating na ito sa principal. Iniulat sa kanya sa telepono na si Chen ay lalaban sa isang tao. Si Mr. Jiang ang nagulat. Ipinaliwanag niya na nang mag-issue si Wenhao ng formal na hamon at tinanggap ito ni Chen. Nagpapanik siya lalo na nang walang sino man sa kanila ang umaatras at ang ibang mga estudyante ay nag-iingay at nagkakagulo, kaya nawawala na sa kontrol. Sinulsulan nila si Wenhao na ipakita sa baguhan kung sino ang amo. Ang principal ay nag-isip, at dahil dapat ay nagsasanay si Chen ng hidden level training, mainam itong pagkakataon para masubukan ang kanyang lakas. Kaya sinabihan niya si Jiang na ihanda ang arena dahil binigyan niya ng basbas ang hamon. Si Mr. Jiang ang namuno sa laban at dahil ito ang unang beses ni Chen sa ganoong uri ng laban, mabilis niyang inisa-isa ang mga patakaran.
Ang mga patakaran para sa isang formal na hamon ay pareho sa exchange competition, ibig sabihin, ang arena ay para lang sa dalawa at bawal ang anumang tulong mula sa labas. Pinapayagan. Sino mang makikialam ay mapapatalsik at pareho silang dapat magkapareho ng level at walang cross-level na hamon. Napansin ni Wenhao na si Chen ay i-rank 2. Idiniin ni Mr. Jing na ito ay isang friendly spar lamang at hindi dapat magkaroon ng anumang pag-atake sa vital parts ng katawan at bawal ang killing moves o personal na gantihan pagkatapos. Ang isang tama sa mukha o kusang pagsuko ay katumbas ng pagkatalo. At nagsimula na sila. Sumugod si Wenhao. Ang kanyang plano ay umatake. Nang mabilis para gulatin siya, plano niyang tapusin ito sa isang iglap. Inasahan na ito ni Chen kaya agad niyang sinalag ang braso nito, na ikinagulat ni Wenhao. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis itong nakareact. Patuloy siyang sumuntok ngunit si Chen ay buong husay na. Umiiwas. Nainis siya na umiiwas si Chen na parang daga kaya nagplano siyang humanap ng paraan para limitahan ang kanyang galaw. Gumagalaw siya sa bilis ng liwanag. Nagulat si Chen at natamaan sa kanyang braso. Ang hook and wind kick ni Wenhao ay kayang magbago sa kalagitnaan ng atake. Kaya kahit harangin ito ni Chen, itutumba pa rin siya ng impact. Habang nasa sahig si Chen, siya ay umatake muli. Tinitigan siya ng masama ni Chen. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang aura at gumanti ng atake gamit ang mabilis at malakas na sipa. Nagulat si Wenhao na kaya rin itong gumamit ng combat techniques. Pinilit niyang manatiling kalmado at hanggat hindi siya natatamaan sa mukha, alam niyang hindi siya matatalo. Akala niya may pagkakataon pa siya, ngunit dahan-dahang tumama ang kamao ni Chen sa kanyang ilong. Sinabi ni Chen na iyon na ang huling tama sa mukha. Natulala ito. Idineklara ni Mr. Kang na panalo si Chen. Hindi makapaniwala si Wenhao na natalo siya. Ganoon din ang reaksyon ng ibang estudyante at napagtanto nilang ang bagong dating ay napakalakas. Para kay Chen, mabilis natapos ang laban pero nakuha niya na ang kiliti nito. Tinanong niya si Wenhao kung wala na ba siyang reklamo. Nabigla rin si Mr. Zhang. Nakatanggap si Wenhao ng profesional na pagsasanay ngunit hindi niya inasahan na madudurog siya ng ganoon kalala ni Chen na walang formal na pagsasanay ngunit ang kanyang pisikal na kakayahan at sa mismong lugar ay mahusay ang reflexes. Napagtanto niyang siya ay isang magaling na combat type prospect kaya hindi nakapagtataka na ang principal ay humiling na bantayan siyang mabuti. Hindi inaasahan, nagpakita ang principal. Tinawag niya si Chen sandali. Dahil may sasabihin siya rito. Tinanong ng babaeng may pink na buhok ang lalaking blonde kung nakita niya iyon. Hindi siya makapaniwala na ang baguhan ay hindi basta-basta. Sinabi ng lalaking blonde na ang isang taong ganoon kalakas ay dapat nilang maging tauhan. Tinanong siya ng principal kung kumusta ang pananatili niya sa elite class. Sumagot siyang medyo maganda at ang kanyang mga kaklase ay medyo sobrang masigasig. Bahagyang tumawa ang principal at sumagot na ang mga makapangyarihang oracles ay laging nakakakuha ng mas maraming atensyon kaya masasanay din siya. Sinabi niya rito na mula ngayon ay dapat siyang mag-focus sa training at kung kailangan niya nang anuman, tutulong ang eskwelahan sa abot ng kanilang makakaya. Dahil ramdam ni Chen na nagtitiwala na sa kanya ang principal ngayon, ay iniisip niyang oras na para magtanong tungkol sa pagkakakitaan. Kaya, tinanong niya ang principal kung may paraan ba ang mga estudyante para kumita ng pera nang mabilis. Sinabi sa kanya ng principal na sa kanyang edad, hindi niya dapat alalahanin iyon at dapat siyang mag-focus sa kanyang training. Sa halip, magkakaroon siya ng maraming pagkakataong kumita sa hinaharap at kung may problema ang pamilya niya, ang eskwelahan ay sasagutin ang ilang gastos. Sinabi niyang nagtatanong lang siya pero sa isip niya, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Pabalik sa training room, magaan siyang nagsasanay habang iniisip na ang pagkuha ng student. Loan ay mabigat ang parusa doon kaya mas mabuting mag-ingat siyang hindi mahuli. Patuloy siyang nag-isip kung paano siya kikita ng pera. Nang may lumapit sa kanya, ito ay ang lalaking blonde. Inakbayan niya si Chen at sinabing ang laban ay kahanga-hanga at nakipag-usap pa ito mismo sa principal. Napatanong tuloy siya kung sino ba talaga ito. Ganoon din ang tanong ni Chen sa kanya. May tumawag sa lalaking blonde na Shenjarui at sinabing bastos ito. Ito ay ang babaeng may pink na buhok. Humingi siya ng paumanhin sa ugali nito at nilinaw na wala itong masamang ibig sabihin. Siya ay nagpakilala bilang si Susha. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Jerui. Sinabi niya na technically ay mga senior niya sila, kaya kung siya ay may mga tanong, huwag siyang mag-atubiling magtanong sa kanila. Biglang idineklara ni Jerui na sila na ang 3-person team at bilang leader, siya ang aalaga sa kanya. Sa loob-loob ni Chen, iniisip niyang ang weird nila. Tinanong siya ni Jerui kung saan niya natutunan ang galaw na kanyang ginamit kanina. Naguluhan si Chen sa tinutukoy nito. Nagulat ang lalaking blonde na hindi nito alam kung ano ang combat technique. Ang mas nakakagulat ay ang galaw na ginamit niya ay base lang sa reflexes. Nagkomento siyang brutal iyon at mababaliw si Wenhao kapag nalaman niya. Ipinagyayabang niya ang teknik na iyon kahit saan. Mula nang matutunan niya ito, pero lumalabas na poser lang pala siya. Nagboluntaryo si Xiao Xia na magpaliwanag. Ipinaalam niya na ang combat techniques ay malalakas na special moves na natututunan ng mga oracle sa pamamagitan ng mga scroll o memory stone. Ang epekto at lakas nito ay nag-iiba depende sa pagka-master. Maraming klase ng combat techniques at ang mga magagaling na oracle ay binabagay ang kanilang technique set sa kanilang fighting style. Ang ginamit ni Wenhao ay isang D-rank technique na tinatawag na hook wind kick.
Ngayon naintindihan na ni Chen kung bakit hindi niya ito nasangga. Naisip niyang kung mayroon din siyang combat techniques, baka mas malaki ang tsansa niya sa interclass exchange match. Tinanong niya kung bihira ba ang combat techniques. Si Jiaro ay sumagot na halos ganoon na nga. May ranggo rin ito at habang mas malakas, mas nagiging bihira. Ipinaliwanag niyang ang eskwelahan ay nagtuturo ng mga basic, ngunit para sa mga makapangyarihang teknik, karaniwang kailangan bilhin ang mga ito o may big shot na magbabahagi ng isa. Ang presyo sa market para sa isang ordinaryong D-rank technique ay nasa 500,000. Nanlaki ang mata ni Chen dahil iyon ay katumbas ng ilang buwang bayad sa utang. Sinabi ni JR na mayroon din siya. Dapat silang mag-spar sa susunod para maipakita niya. Sa kanya, mayroon din si Shyakia. Para kay Chen, parang barya lang sa kanila ang 500,000. Narinig niya na ang pagpasok sa advanced class ay napakamahal kaya ang mga bata doon ay siguradong sobrang yaman. Ngunit may isang ideya na pumasok sa isip niya. Kung sila ay mula sa mayayamang pamilya, maaari niya silang tanungin tungkol sa pagkakakitaan. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang bumili ng teknik ngunit walang pera, kaya tinanong niya sila kung may paraan ba para kumita ng mabilis na pera. Iminungkahi ni Jiaro ang pagnanakaw. Sa bangko, sabi niya, bukod doon, kung mabilis at malaking kitaan na walang batas ang pag-uusapan, tanging ang Blackwater Zone Miracle Land lang ang naiisip ni Jaru. Binatukan siya ni Shia at sinabing huwag itong magturo ng kalokohan dahil kung marinig sila ng guro, siya ay mapapagalitan. Ngunit naintriga si Chen. Binawi ni Jerui ang kanyang sinabi dahil narinig niyang kung ano-anong bagay ang nangyayari doon at ang eskwelahan ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta ng mga estudyante. Kung mahuli siya, automatiko siyang mapapatalsik. Tinanong niya kung gaano kalaki ang kailangan niya para sa teknik. Sinabi ni Chen na nasa 300,000. Gulat na gulat sila nang marinig kung gaano kalaki. Tiningnan nila ang kanilang mga bank account at wala silang ganoong kalaking pera. Nag-isip si Chen at ang mga desperadong sitwasyon ay nangangailangan ng desperadong solusyon. Kaya, nagpasya siyang silipin ito pagkatapos ng klase sa Blackwater Road. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Sabi ng navigation ay naroon na mismo, ngunit isa itong bakanteng kalye na may nakakatakot na pakiramdam, bagaman hindi ito malayo sa kanyang bahay. Nagpalit siya ng damit mula sa kanyang uniforme bago umalis para walang makakilala sa kanya. Tinanong niya ang boss kung ano ang tingin nito sa lugar. Walang tugon, kaya inakala niyang wala doon ang boss. Hindi niya ito masyadong pinansin, at dahil mababa lang ang level ng mga oracle sa outer zone, kampante siyang kakayanin niya mag-isa. Nasa tier 4 power siya, at kahit may mangyari, makakatakas siya. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin kung paanong mukhang matagal nang inabandona ang lugar. Ito ang nagpa-duda sa kanya kung mayroon ba talagang Miracle Land. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang mga yapak na nangangahulugang may isang taong dumaan doon kamakailan. Di nagtagal ay natagpuan niya ang isang lihim na lagusan. Naglakad siya papasok dito. Lingid sa kanyang kaalaman, may ilang lalaking nakakita sa kanya na papunta roon at mayroon silang mga tinging mamamatay tao. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pumasok siya. Ito ay isang maliwanag at tabalang lugar. Marumi ang mga kalye. May mga iligal na kalakalang nagaganap. Hindi nakapagtataka na iniiwasan ng lahat na pag-usapan. Ang lugar na iyon, halos walang batas dito. Kung may kita, kahit ano ay pwede. Ngunit naisip din niya na mayroong paraan para kumita ng pera bago ang due date. Ngunit bago iyon, lumingon siya sa likuran at tinanong kung gaano na sila katagal na sumusunod sa kanya. Lumabas ang mga lalaking iyon at pinuri ang kanyang matalas na pakiramdam. Binalak nilang patumbahin siya at dalhin, ngunit dahil napansin niya, kailangan na lang nilang saktan siya ng kaunti. Nagtanong si Chen kung bakit. Akala nila siya ay nagkukunwari, ngunit sinabi ng lalaki na marami siyang nakikitang mayayamang bata na nagbabalat kayo na pumupunta doon para sa thrill, at kung sila ay kikidnapin siya para ipatubos, tiyak yayaman sila. Ang babaw ng dahilan, at kitang-kita ito sa mukha ni Chen. Inakbayan siya ng lalaki, at sinampal ang kanyang pisngi. Natuwa siyang natigilan si Chen sa takot. Sinabihan niya itong makipagtulungan, bayaran ang ransom, at ikokonsidera niyang hayaan siyang mabuhay. Sinabi ni Chen sa lalaki na bastos ito. Pagkatapos, sa isang batok, bumagsak ang lalaki ng padapa sa lupa. Nagulat ang lahat na siya ay napatumba. Inilabas ng dalawa pang lalaki ang kanilang mga kutsilyo para turuan siya ng leksyon. Sumugod sila sa kanya. Dalawang kahon ang lumipad at tumama sa batok nila. Nagtakas si Chen. Bigla, may sumulpot sa harap niya. Ang kanyang kamay ay hinawakan. Sinabi ng babaeng nasa ilalim ng hoodie na sumama sa kanya. Pagkatapos ay kinaladkad niya ito palayo. Dumating sila sa isang tiyak na lugar kung saan inakala niyang ligtas na sila. Pinasalamatan siya ni Chen sa pagligtas sa kanya, pero sa isip-isip niya, marami siyang tanong para sa dalawang iyon. Kilala siya ng babae at tinanong kung bakit siya naroon. Nadulas ang babae na dapat ay undercover siya. Si Chen ay nagtanong kung magkakilala ba sila. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya nito naaalala, kaya sinabi niyang hindi. Sinabi lang niya na nakita niya ang pangalan niya. Nasa kwelyo niya ito. Nagulat siyang malaman na naroon pala iyon, ngunit kasabay nito, siya ay nakahinga rin ng maluwag na hindi siya nito kilala. Nagpasalamat siya sa pagsasabi sa kanya. Iniisip niya kung paano niya nabuking ang kanyang sarili. At natuwa siyang nakalusot siya.
Pinaalalahanan niya itong huwag basta-bastang ilantad ang kanyang impormasyon sa Blackwater District, dahil mapanganib ito. Inalok niya itong ihatid palabas, ngunit tumanggi siya dahil may mahalaga pa siyang sadya. Alam niyang kung siya, ay malalaman nitong estudyante siya, lagot siya. Sigurado ang babae na si Chen pa rin ito kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon. Nagtaka siya kung kinalimutan na ba siya nito o nagpapanggap lang. Alam niyang estudyante ito kaya napaisip siya kung ano ang ginagawa niya doon. At sa paraan ng pagkilos niya kanina, napaisip siya kung naging magnanakaw na rin ba ito. Ilang sandali. Makalipas, bumili si Chen ng face mask sa halagang 10 bucks. Naniniwala siyang itatago nito ang kanyang pagkakakilanlan. Nakapaglakad-lakad na siya at wala pa rin siyang ideya kung paano kikita ng pera. May lumapit sa kanya dahil hindi siya mukhang taga roon. Tinanong siya nito kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki bilang isang tour guide at ipinagmayabang na alam niya ang lahat tungkol sa lugar kaya maaari siyang tanungin ng kahit ano. Kaya nagtanong si Chen kung may malapit na lugar kung saan siya makakakuha ng mabilis na pera. Dinala siya ng lalaki sa lokasyon. Masaya rin ito dahil nakakuha na siya ng head fee. Pumasok sila sa isang madilim na gusali at sa loob ay may isang arena. Sinuntok ng fighter ang kalaban at nagwala ang mga manonood. Napagtanto ni Chen na ito ay isang underground fight arena. Sabi ng lalaki, kung mabilis na pera ang hanap niya, ito na ang lugar. Ibinalita rin nito na may espesyal na laban sa gabing iyon at ang mananalo ay makakakuha ng bonus at bahagi ng betting pool. Maraming herald level na fighter ang dumating at matindi ang mga laban at mataas ang mga taya kaya perpektong oras ito para sumali. Nakita ni Chen ang lalaki sa ring at mukha itong nakakatakot. Ngunit nasa level 1 lang ito. Dahil sa malaking premyo, napaisip siya ng husto. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang tumaya. Kung oo, kukuha siya nito ng chips. Sumagot si Chen na gusto niya ang buong premyo. Kaya, natulala ang lalaki. Sinundan siya ng babae sa loob ng arena. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang bata ay malakas. Nakita niya ang arena at nagtaka kung bakit siya naroon. Sinabihan siya ng kanyang kalaban na huwag maging mayabang dahil lang nanalo siya ng 2 laban. Ipinagyabang ng kalaban na ito na siya ang tournament seated player at ang pangalan niya ay Yarif. Patuloy siyang dumadaldal, kaya sinapak na lang siya ni Chen at sa isang iglap bagsak ang lalaki. Nagsigawan ang mga manonood na nagiging boring na dahil isang suntok lang ang kailangan para matalo ang mga lalaking iyon. Target ni Chen ang mabilis at malinis na pagkapanalo, gayon paman. Ang sumunod ay mukhang mayabang, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, tumba na siya. Ang sumunod naman, ay gustong sumuko. Ngunit pinalipad lang siya ni Chen. Namutla ang lalaking nakaputing suit sa likod ng screen. Pinayagan nila siyang pumasok sa laban dahil mukha siyang mahina, ngunit hindi niya inaasahan ang resulta. Isang tauhan ang nagulat sa boss na ito na ang mga fighter na pipirmahan sana nila ay nagsitakbuhan lahat at inakala ng mga customer na dinadaya nila ito at gusto ng refund. Kung magpapatuloy iyon, masisira ang reputasyon ng arena. Kaya ano man ang mangyari, hindi nila maaaring hayaan ang bata na umalis dala ang premyo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ilabas ang susunod na kalaban. Hinigpitan ni Chen ang kamao at pinatumba ang huling kalaban. Pagkatapos ay hiningi niya sa referee ang kanyang premyo. Ipinahiwatig ng host na gusto ng mga manonood na makakita pa, kaya nagpa siya ang management na pagbigyan ng hiling ng manonood, isang kapanapanabik na huling laban. Napagtanto ni Chen na may balak silang dayain siya sa premyo. Iniharap sa kanya ang huling fighter. Nagulat si Chen sa kanyang nakita. Ang kalaban ay nakagapos at ipinakilala bilang isang mutant na tinatawag na Nephilim. Inilabas nila ang halimaw na nakatali sa isang metal na plato at kinalas ang mga gapos na naghahawak dito patayo. Ang halimaw ay bumagsak sa higat muling isinara ang arena. Litong-lito si Chen sa mga kaganapan. Mayroong nakakabit sa batok ng halimaw na nagbuga ng hangin at nagtanggal sa kapsula sa gitna nito. Doon na tumayo ang halimaw. Ito ay mukhang nakakatakot, parang isang payat at matangkad na goblin. Niyakap ng isang babae mula sa mga manonood ang lalaking katabi niya dahil siya ay natakot. Habang ang lalaking iyon ay nakahinga ng maluwag na pinili niya ang likurang hilera dahil kung mas malapit pa ay maiihi na siya sa kanyang salawal, kahit pa inalo niya ang babae at nangakong poprotektahan niya ito. Samantala, ang babaeng sumusunod kay Chen ay nabigla nang makita ang halimaw na iyon. Napatanong siya sa sarili kung bakit may ganoong nilalang doon. Alam niyang ito ay lampas sa level ni Chen at sa kanyang kapangyarihan maililigtas niya ito. Ngunit malalantad ang kanyang lokasyon at ang kanyang plano ay mabubunyag. Nahaharap siya sa isang mabigat na desisyon. Nainis si Chen na wala ang boss sa mga panahong tulad nito. Ramdam niyang iba ang kalabang ito sa mga nauna niyang nakalaban. Sa unang tingin pa lang, ito ay hindi anyong tao at ang titig nito ay parang sa isang predator na nakatingin sa kanyang biktima at ang pagtayo lang doon ay nakakakaba. Sumisigaw ang kanyang instinct na ito ay napakapanganib. Ang gitnang daliri ng halimaw ay naging isang talim. Inatake siya nito. Napakabilis nito kaya nadaplisan siya. Kung hindi siya mabilis na nakaiwas, siguradong patay na siya. Natiyak niyang gusto talaga siyang patayin nito. Kaya, alam niyang hindi siya pwedeng mag-atubili. Nang sumugod ito, siya ay sinalo ang mga braso nito para ilayo sa kanyang katawan. Gayunpaman, unti-unti siyang naitutulak pa atras. Doon niya nalaman kung gaano ito kalakas at
kapanganib kaya dapat niyang tapusin agad ang laban. Ginamit niya ang borrowed power kaya mula E-2 umakyat siya sa EU's 4 level. Dahil doon, nagawa niyang itulak paatras ang halimaw. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at itinaas ito sa ere at ibinagsak sa ulo ng halimaw. Sinilip niya kung tinamaan ito, ngunit laking gulat niya nang bumangon ang halimaw at sinugod siya. Kinalmot nito ang kanyang balikat. Hindi siya makapaniwalang walang epekto dito ang pinakamalakas niyang atake. Man lang, makapal ang balat nito at matutulis ang mga kuko kaya ang malapitang laban ay naglalagay sa kanya sa dehado. Kailangan niya ng sandata. Ang halimaw ay muling sumugod. Sinunggaban niya ang daliri nito at binali para gawing armas. Hinawakan niya ito ng mahigpit at hiniwa ang halimaw gamit ito na nag-iwan ng galo sa leeg. Nadismaya siyang masyado itong mababaw, ngunit ikinatuwa niyang malaman na nakakaramdam ito ng sakit. Inamin din ni Chen na hindi kayang tapatan ang lakas niya kahit na siya ay umangat ng level. Isa pang malapit ang atake at alam niyang matatapos niya ito. Ngunit bigla na lang, ang halimaw ay nagbuga ng usok. Inisip niya kung ito ay nakalalasong gas, ngunit napagtanto niyang ordinaryong hamog lang ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nagalusan siya sa gilid ng kanyang katawan ng walang ano-ano. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata, ngunit walang tao doon. Sumunod ay nagalusan siya sa likod pero wala pa ring makita. Ginagamit ng halimaw ang hamog para lituhin siya. Alam niyang, takot itong matuklasan niya ang kahinaan nito, kaya iniiwasan itong gumawa ng malaking atake. At kahit na makaligtas siya sa atake ng isang beses, kung maubos na ang oras ng hiram na kapangyarihan, tapos pa rin siya, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maaaring patagalin ang laban. Determinado ang ating MC na hanapin ito. Pinilit niya manatiling kalmado at mag-focus sa kanyang mga pandama. Nagliwanag ang kanyang mga mata, habang nagkokonsentra. Nakita niya ang bahagyang berdeng usok na palipat-lipat. Sa wakas, natunto niya ang target. At nang ito ay sumugod, agad niya itong sinunggaban. Nagitla ang halimaw. Pinutol ni Chen ang braso nito na agad dumugo ng malakas. Nakita niya ang oportunidad. Kaya sinaksak niya ito, ngunit hindi inaasahan, biglang kumirot ng matindi ang kanyang puso. Naisip niya kung naabot na ba niya ang kanyang limitasyon. Nakita ng halimaw ang pagkakataon para ihagis palayo ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inilabas nito ang mahabang dila nito at pinilipit sa kanyang katawan. Ngunit hindi sumuko si Chen at muling ginamit ang borrowed power. Siya ay hinawakan ang dila na dumikit sa kanyang katawan at hinila ang halimaw papalapit sa kanya. Pagkatapos ay binuksan niya ang bibig nito gamit ang parehong kamay. Ibinuka niya ito ng napakalapad. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Nasasaktan ng halimaw hanggang sa biniyak ni Chen ang halimaw sa gitna. Nang tuluyan, nagtanong ang boss ng arena tungkol sa sitwasyon, ngunit hindi makita ng tauhan niya ang nangyayari sa screen. Nang mawala ang hamog, tinanong ng boss kung patay na ang bata, ngunit namutla siya nang makita ang resulta sa arena. Ang babaeng sumusubaybay kay Chen ay nagtaka kung paano iyon naging posible. Nagwala ang mga manonood habang nag-cheer para sa bata. Nakatayo si Chen. Doon hawak ang wasak na halimaw. Pagkatapos ay ibinalibag niya ang bangkay sa sahig at masamang tinitigan ang mga guwardiya. Ito ay labis nilang ikinatakot. Nagtanong ang boss ng arena kung paano iyon naging posible. Hindi siya makapaniwala na nanalo talaga ang bata, lalo na't gumastos siya ng malaking halaga para bilhin ang halimaw na iyon mula sa syudad. Inanunsyo ng host na binabati ang kalahok bilang kampiyon ng torneo. Pinapasunod siya sa staff para kunin ang kanyang napanalunan. Siya ay dinala sa backstage at ibinigay ang premyo. Naglalaman ng briefcase ng kabuuang 510,000 gold. Akmang kukunin na sana niya ito pero bigla nila itong isinara. Pinahinto siya ng boss ng arena. Sinabi niya kay Chen na nagbago na ang kanyang isip. Pagkatapos, inialok sa kanya na maging contract fighter nila at lumaban ayon sa gusto nito at doon lang niya makukuha ang 510,000 dams o kunin ang 110,000 dams at umalis. Sinamaan siya ng tingin ni Chen at tinanong kung anong ibig sabihin nito. Ang boss ay nagreklamong nagsitakas ang lahat ng fighter niya at pinatay pa ni Chen ang main event fighter niya at napakalaki ng binayad niya para sa halimaw na iyon. Inaakusahan niyang sinira ni Chen ang kasunduan kaya dapat nitong bayaran ang kanyang pagkalugi. Sagot ni Chen, walang binanggit na kondisyon para sa mga dagdag na laban. At noong nasa entablado na siya, sinabi sa kanya ng boss na walang dapat maging tanong tungkol sa pagkakakilanlan. At ang pag-akyat sa entablado ay nangangahulugang automatiko siyang pumipirma sa kontrata ng buhay at kamatayan. Kaya, ang pumatay o mamatay sa entablado ay walang anumang pananagutan. Ibig sabihin, kung papatayin ba o hindi ang kalaban ay desisyon na mismo ng fighter. Nag-init ang ulo ng boss ng arena. Kaya si Chen ay giit niyang kukunin ang 510,000 dam at walang bawas kahit isang sentimo. Tinutukan siya ng baril ng boss ng arena, habang sinasabing hindi siya basta-basta makakaalis doon. Hinawakan ni Chen ang kamay nito at pinisil at nadurog ang baril. Siya ay nagtanong kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya. Napasigaw sa sakit ang lalaki dahil nabali ang kanyang mga daliri. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Pinalibutan si Chen ng ilang lalaking nakaitim na suit at tinutukan siya ng baril. Napabuntong hininga si Chen. Ang mga manonood ay nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Narinig ng babae na galing iyon sa direksyon ni Chen. Sinundan iyon ng pagbagsak ng isang lalaki.
Palabas ng bintana, nagulat ang mga tao. Nagtanong sila kung may shooting ba ng pelikula dahil sobrang OA na tumalon. Mula sa ganoong kataas, alam na ng babae kung ano ang nangyayari. Sinuntok ni Chen ang lalaki at natanggalan ito ng ngipin. Siya ay humarap sa kanila habang hawak ang briefcase. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan sa kanya. Hinawakan niya ang ulo ng lalaking bumaril. Matapos itulak ang lalaki, agad na tumakas si Chen habang tinutugis ng mga kalaban. Nagpakalat sila ng mga tauhan para bantayan ang likuran ng mga kalye at mga labasan. Sa puntong ito, sumasakit ang puso ni Chen dahil sa sobrang paggamit niya ng hiram na kapangyarihan. Ang mas malala pa, lumalala ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkagulat, may humila sa kanya. Ito ang babaeng kanyang nakasalamuha kanina. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Chen habang hinahanap sila ng mga tauhan. Nagtago sila sa isang madilim na eskinita. Nang umalis ang mga lalaki, binitawan na siya nito at sinabing ligtas na. Naalala siya ni Chen. Sinabihan siya nito na magtipid ng lakas. Sinabi niyang may alam siyang sekretong daan para makatakas siya ng ligtas. Dinala niya si Chen doon at itinuro. Siyang dumiretso lang at makakalabas siya ng ligtas. Pinayuhan niya itong umalis na bago pa sila ma-corner. Siya ay lumingon sa kanya pero pinilit siya nitong umalis na agad. Nagpasalamat si Chen. Tapos ay nagsimula na siyang tumakbo. Tumawag ang babae at pinapagalitan dahil nagpunta na naman siya sa Blackwater District. Tinawag siyang Lin E nang nasa kabilang linya. Sinabi niya rito na mayroon siyang para kay Lolo. Iniulat niyang may natuklasan siyang kakaiba. Ilang oras ang lumipas, dumating si Chen sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, napaluhod siya. Hindi niya makayanan ang sakit. Maputla na siya at pinagpapawisan ng malamig. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Ipinakita sa stats niya na nasa rank level 2 siya na may borrowed force 1 at mayroon pa siyang 999 na natitirang hiling na may 0 rewards. Mayroon siyang 510,000 para pambayad sa utang na nagpapababasa. Kabuuang utang niya sa 99,088,912. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip ng isang taong nasa ospital. Sinabi ng ina sa kanyang anak na maaaring gumaling ang sakit sa loob ng 2 o 3 taon pero nagsinungaling siya. Hindi gagaling ang sakit niya sa loob ng 2 o 3 taon. At sa katunayan, mayroon na lang siyang 2 o 3 taon na natitirang buhay. Sinabi niya na gusto niya talaga siyang makitang muli, makita siyang mag-asawa at magkaanak, dahan-dahang tumanda at muling mahawakan ang kanyang mukha. Isa pala itong video sa cellphone. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang ina dahil wala na siyang lakas para manatili pa sa tabi niya. Sinabi niyang mahal niya. Ito. Umiyak ang anak sa tabi niya. Nakataklob na ng kumot ang ina habang ang pariralang, lalo na't mahal na mahal ka, ay umalingaw-ngaw sa isip ng anak. Dahil doon, biglang napadilat si Chen na may luha sa kanyang mukha. Siya ay nagulat at nang tumingin siya sa bintana, sumikat na ang araw. Nabatin niyang nasa bahay siya ni Zhou Chen at buhay pa siya. Ang panaginip na iyon ang gumising sa kanya kahit matagal nang nangyari. Ang boss ay nagtanong kung gising na siya. Tinanong niya ang boss kung saan ito nagpunta nitong mga nakaraang araw. Sumagot ang boss na siya ay maraming inaasikaso sa ibang lugar din. Pero pagbalik niya, naabutan niyang walang malay si Chen. Siya ay nagsabing naging kritikal ang kondisyon niya sa loob ng 2 araw at akala niya hindi na ito makakaligtas. Hiniling niya kay Chen na magpaliwanag. Alam ng boss na pumunta siya sa underground arena habang wala ito at gumamit ng sobrang borrowed power para matalo ang isang halimaw at halos mamatay dahil sa backlash. Sinermunan siya ng boss dahil sinabi na nito na huwag gamitin ng sobra ang kanyang kapangyarihan at ginamit niya ito nang walang patumangga habang wala ito. Muntik na siyang mamatay. Nangatuwiran si Chen na hindi iyon kapabayaan dahil kinailangan niyang gawin iyon. Sinabi niya ritong huwag mag-alala. Tinanong siya ng boss kung akala ba niya ay mabubuhay pa niya si Chen kung mamatay itong muli. Imposible iyon dahil sa pagbuhay sa kanya ay naubos na ang karamihan sa kapangyarihan nito at kapag namatay siyang muli, hindi na niya ito kayang iligtas. Pinangaralan siya nito na dahil naranasan na niya ang buhay at kamatayan, dapat niya mas pahalagahan ang pagkakataon. Nagulat si Chen na sasabihin nito iyon pero sumang-ayon siya. Dito na kailangan niyang ingatan ang bihirang pagkakataong ito. Ikinatuwa ng boss na naintindihan niya. Pagkatapos ay nabanggit nito na ang mga nilalang na kalahating tao na binanggit ni Chen ay parang hindi galing sa kanilang mundo. Hindi na ito pinansin ni Chen. Dahil hindi na siya babalik sa impyernong lugar na iyon. Naisip niya ang babaeng nakilala niya doon pero nagpasya siyang kalimutan na lang iyon dahil malabo namang magkita pa sila. Nagpasya siyang mag-focus na lang sa pag-level up. At pagkatapos, naalala niya ang pera. Binuksan niya ang briefcase at nakahinga ng maluwag nang makitang naroon pa ang pera. Tinanong siya ng boss kung iyon ba ang dahilan ng pagpunta niya sa arena. Paliwanag ni Chen, sa 510,000 na iyon, hindi na niya poproblemahin ang pagbabayad ng kanyang utang hanggang matapos ang exchange meeting. Sa ganoong paraan, makakapag-focus siya ng husto sa pag-level up. At bago siya pumasok sa eskwela, kailangan niyang ipagamot ang sugat sa tiyan. Ang maliliit na sugat ay naghilom na, ngunit ang nasa tiyan ay hindi. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Tapos may training sa eskwela. At bago ang lahat ng iyon, kailangan niyang pumunta sa bangko para ideposito ang pera. Inirereklamo niya kung gaano siya kaabala pagdating sa ospital. Sinabi ng doktor na wala namang
Seryoso, kahit na ito ay isang malalim na sugat, maganda naman ang paggaling nito. Sinabihan siyang panatilihing malinis ito at huwag nang masugatan muli. Sinabi ng doktor na ang ganoong kabilis na paggaling ay hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Kaya tinanong ng doktor kung siya ba ay isang prophet at oo siya. Pagkatapos ay sinabi ng doktor na madalas masugatan ang mga prophet kaya mayroong promotion ng kanilang ospital. Kung kukuha siya ng card, makakakuha siya ng mga diskwento sa susunod. Pero tumanggi si Chen at sinabing gusto niya ang karaniwang gamot. Binigyan siya ng doktor ng espesyal na anti-inflammatory. Nakahinga ng maluwag si Chen dahil ang dila ng halimaw ay hindi makamandag. Gumaan ang pakiramdam niya, pero nangati ang kanyang mga mata. Ibinigay ng doktor ang gamot at sinabihan siyang bayaran na lang sa labas. Napansin niyang may ilaw sa bote kaya tinanong niya ito pero sinabi ng doktor na wala siyang nakikitang ilaw at isa lang itong ordinaryong anti-inflammatory para sa mga prophet. Naguluhan siya dahil malinaw niyang nakikita ito at hindi ito mukhang guni-guni. Naisip niya kung siya lang ang tanging nakakakita nito. Inakala ng doktor na siya ay maaaring naghahalucinate dahil sa stress. Ipinaliwanag niya na normal lang sa mga prophet ang ma-stress. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibenta sa kanya ang isang counseling program. Pagkatapos noon, lumabas siya ng kwarto. Nakikita niya ang mga gamot at mga taong kumikinang. Naisip niya kung ito ba ay dahil isa siyang prophet. Ang pinagkaiba ng ordinaryong tao sa mga prophet ay kung napalakas na sila ng star energy. Naisip niya kung iyon ba ang liwanag na nagmumula sa star energy. Posible kayang dahil ito sa laban. Kung ganoon nga, malaking bagay iyon dahil ang susi sa pag-level up ng isang prophet ay kung gaano karaming star energy ang kaya nilang i-absorb. At kung talagang nararamdaman niya ang star energy, mas magiging madali itong i-absorb. May isang taong umagaw sa kanyang atensyon. Naglakad palampas ang lalaki. Kakaiba ang star energy ng taong ito. Napalingon ng lalaki dahil naramdaman niyang siya ay inoobserbahan pero alam niyang walang malalakas na tao doon. Sinagot ng lalaking ito ang isang tawag at ang tao sa kabilang linya ay nagtanong kung bakit siya nasa ospital at ipinaalala ang misyon nilang hanapin ang alien star. Ang mahabang buhok na berdeng lalaki ay sumagot na minsan lang siyang maglakbay kaya mananatili muna siya sa bansang iyon at makikipagkita sa kanilang munting prinsesa. Sang-ayon dito ang kausap niya dahil ayon sa propesiya ng boss nila, ang alien star ay isang mahalagang susi sa pagbabago ng kasaysayan. Bago nila malaman kung ito ba ay kaaway o kakampi, sinabihan siyang kontakin muna sila at kumilos base sa sitwasyon. Nagkomento ang lalaki na labis mag-alala ang kanyang boss. Sinabi niyang kung ang alien star ay talagang kaaway, personal niya itong sisirain. Ang taong ito ay si Air, isang A-rank na magnanakaw sa akademya. Ang principal ay ipinatatawag si Chen dahil ilang araw pa lang matapos pumasok sa special class, hindi siya sumasagot sa mga tawag, hindi nagre-reply sa mga mensahe, at lumiban pa sa klase. Naisip ni Chen na kararating niya lang pero huli na agad siya. Ang principal ay alam pala ang lahat. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na may biglaang nangyari sa bahay kaya hindi siya nakapagsabi agad sa eskwelahan. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang parusa. Nilinaw naman ng principal na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Gusto niya lang itanong kung walang masamang nangyari sa kanya. Sumagot si Chen na wala namang ganoon. Tinanong niya kung nag-aalala itong baka umatras siya sa exchange match. Mariing itinanggi ito ng principal dahil siya ay nagtitiwala sa kanya tungkol doon. Mas nag-aalala siya na baka may itinatagong paghihirap si Chen na hindi niya kayang sabihin. Sinabi niya na dahil isa siyang mahusay na prophet kahit hindi siya pumayag sa laban, gagawin pa rin ng eskwelahan ang lahat para suportahan siya. Sinabi niyang ang layunin ng akademya ay humubog ng mahuhusay na prophet at iyon ay hindi magbabago kailanman. Tumango si Chen at sinigurado sa kanya na ayos lang siya. Nangako siyang ibibigay ang lahat sa exchange match at mananalo ng karangalan para sa paaralan. Dahil doon, pinabalik na siya ng principal sa klase. Ipinaalam din nito na ang kanyang kaibigan ay sobrang nag-alala sa kanya kaya pumunta pa sila sa kanyang opisina. Nagtaka naman si Chen sa klase. Inakbayan ni Jaru si Chen at kinumusta kung saan siya nanggaling. Dagdag pa ni Shai Oxia na kahit ang mga guro ay hindi alam ang nangyari. Nag-alala silang lahat para sa kanya. Sumagot siya na naging abala lang sa bahay. Binanggit ni Jaru ang tungkol sa combat technique na binanggit niya noon. Inabutan niya si Chen ng card at sinabing sila ni Shai Oxia ay nag-ambagan ng 300,000 para gamitin niya muna tapos ay bayaran na lang sila kapag may pera na siya. Si Chen ay nagulat. Kaswal niya lang itong nabanggit pero hindi niya inaasahan na seseryosohin nila ito. Sinabi niya na nalaman niyang ang teknik ay hindi pala sulit kaya hindi na niya ito bibilhin. Nagpasalamat pa rin siya sa kanila. Sabi ni Jaru, makakahanap din siya ng mas maganda. Bigla na lang, may tumawag kay Chen. Namumula ang mukha ni Wenhao nang lumapit ito. Inamin niyang, narinig niyang sinasabi nilang kinakapos siya sa pera. Kaya, ibinigay niya ang kanyang card na may 50,000 na ipon. Sana raw ay huwag niyang masamain na kahit hindi ito ganoon kalaki. Tapos, tungkol sa pagkatalo niya sa laban. Sinabi niya kay Chen na kung may gusto siyang ipagawa sa kanya, sabihin lang niya. Sabi ni Chen, hindi na kailangang maging alipin pa. Sinita naman siya ni Shai Oxia dahil nakikisawsaw sa usapan ng kanilang team. Tinanong niya kung may binabalak ba itong masama. Sumagot siya na wala namang ganoon.
Gusto niya lang humingi ng paumanhin kay Chen dahil inakala niyang pumasok ito sa special class dahil sa koneksyon at pagkatapos ipinaliwanag ni Mr. Jiang ang kanyang sitwasyon. Dahil doon, buong puso niyang tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Sinabi niya na si Chen ang nagpamulat sa kanya sa agwat sa pagitan nila kaya gusto niyang makipagkaibigan. Ibinulong ni Shai Oxia kay Chen na siya ang unang nakatalo kay Wen Hao. Tinanong niya kung dapat ba nila itong isama. Sagot ni Chen, ayos lang sa kanya. Sinabi ni Shai Oxia kay Wen Hao na kung handa siyang maging pang-apat na miyembro, tatanggapin nila ito. Sumagot siya na hindi mahalaga sa kanya ang ranking. Si Jaro ay nagsabing para ipagdiwang ang bago nilang teammate, dapat siyang ikuha ni Wen Hao ng tubig. Sagot ni Wen Hao, kung mayroon mang dapat kuhaan ng tubig, dapat si Chen iyon dahil si Jaro naman ang natalo sa kanya. Hindi makapaniwala si Jaro na kasasali pa lang nito at umaasta na itong parang boss. Pinanood sila ni Chen habang iniisip na kaibuti nilang mga kaibigan. Naramdaman niya na maswerte siyang nabuhay muli kung hindi ay hindi niya sila makikilala. Sa treadmill machine, nagsanay ng husto si Chen. Sa kanyang isip, simple lang ang leveling system. Kailangan lang ng katawan na i-absorb ang star energy. At habang mas maraming star energy ang nasisipsip, mas tumataas ang level. Ang matinding ehersisyo ay nagpapabilis ng absorption. At, kaya naman karamihan sa mga prophet ay palaging may PE class, pero mas mahirap ang absorption rate kaysa sa inaasahan niya. Siya ay nakasuot na ng equipment para sa matinding training pero mababa pa rin ang kanyang absorption rate. Kung ang star energy sa katawan ay hindi na-absorb sa tamang oras, dahan-dahan itong lalabas at masasayang. Hindi nakapagtataka na may mga taong nananatiling level 1 habang buhay. Sa ganitong takbo, hinding-hindi siya aabot sa level 4 bago ang kompetisyon. Alam niyang kailangan niya ng paraan para pabilisin ang kanyang absorption rate. Lumapit si Jaro at sinabing nakakabagot na ang free training. Inaya niya si Chen na mag-spar para maging masaya. Biglang may naisip si Chen. Naalala niya na noong laban dahil lang kinailangan niyang labanan ng halimaw kaya hindi niya sinasadyang natutunan ng star energy observation. Sinabi niya kay Jaro na kung mag-spar sila, may naisip siyang paraan na mangangailangan ng tulong nilang lahat. Binuksan ang ilaw sa gitna. Ginamit ni Shayok si Yaang kanyang palad habang si Jaro naman ay rending fist. Sabay nilang nilabanan si Chen. Hinangaan ni Chen ang kanilang sabay na pagkilos. Pagkatapos noon, naiwan ang dalawa. Napagod na pagod. Halos isang oras na silang ganoon, kaya iminungkahi nilang magpahinga. Sinabi ni Shayok siya na noong una niyang sinabing 1-on-2. Akala niya'y biro lang. Hindi niya inakalang seryoso pala ito. Sabi ni Jaro, ang paraan na iyon ay kamangha-mangha. Nang hindi nag-aalala sa pagkapanalo o pagkatalo, kaya niyang ibigay ang lahat sa laban, at siya ay naglakas loob pa siyang sumubok ng mga bagong galaw. Si Wen Hao naman ang kasunod. Napatunayan ni Chen na tama siya. Ang ganitong todo bigay na laban ay nagpapataas ng absorption rate. At dahil maganda ang kanilang pundasyon, kapag tumaas ang absorption rate, sila ay magle-level up ng mabilis. Naisip niyang subukan ng isang bagong paraan habang mataas ang rate niya para masiguro ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao. Ang star energy sa mga normal na supplement ay diluted. Kung ang pisikal na kalidad ay pangkaraniwan at ang absorption ay mababa, kahit uminom ng libu-libong bote ay hindi tataas ang level. Pero mula sa kanyang obserbasyon, ang hiram na star energy ay 100 beses na mas puro kaysa sa mga supplement. Sa kasalukuyan niyang lakas, ang direktang pag-absorb nito ay tiyak na magpapasabog sa kanyang katawan. Pero kung makokontrol niya ang daloy na kaya niyang i-absorb, naisip niya na magagawa niyang maging permanente ang hiram na star energy para mabilis na mag-level up. Sa tingin niya ay sulit itong subukan. Ginamit niya ang borrowing power. Hindi niya napagtanto kung gaano kalakas ang kaya niyang hiramin. Pero tama lang pala dahil nagpa-level up ito sa kanya ng 2 beses. Siya ay dahan-dahang kinontrol ang daloy at siniksik ito hanggat maaari. Pagkatapos ay inabsorb niya ito. Ang enerhiya ay nagtipon sa kanyang puso. Hindi niya inasahang kahit kaunti ay ganito kalakas. Agad na puno ang buong katawan niya. Agad-agad, kahit pilit niyang pinipigilan, sobra pa rin ang kanyang na-absorb. Sa ganitong takbo, sasabog ang kanyang katawan. Kaya, kailangan niya itong ilabas. Nang gawin niya iyon, nagulantang ang lahat. Akala nila noong una ay lindol, ngunit maya-maya, ay nalaman nilang siya pala iyon. Napanganga sila nang makita na biglang tumaas ng husto ang kanyang star energy. Ang boss ay lumitaw at tinanong kung anong nangyayari. Hindi ito makapaniwala na inabsorb ni Chen ang enerhiya niya. Sinabi ni Chen na sinubukan niyang kontrolin ang daloy nito hanggang sa kaya niya. Sa kabutihang palad, naging epektibo ito. Ang boss ay hindi makapaniwala na inabsorb niya ang star energy at hindi namatay. Napaisip tuloy ito na si Chen talaga ang kanyang destiny point, isang maikling paliwanag tungkol sa star energy supplements. Gawa ito sa mga materyales na may star energy tulad ng star grass, star crystals, at DPP, na may iba't ibang mahiwagang epekto tulad ng pagpuno ng star energy, pagpapalakas ng pisikal na lakas, at pagpapagaling ng sugat. Tinanong siya ni Chen kung may sinabi ito. Umiling lang ang boss at sinabing siya'y natutuwa na hindi siya patay. Dumating si Mr. Jen na nagpapanik at nagtanong kung ano ang nangyari at kung ayos lang sila. Iniulat ni Zhao Xian na iyon ay si Chen.
Paliwanag ni Zhao katatapos lang nilang mag-spar at nagpapahinga nang biglang nagkaganoon si Chen. Si Mr. Jing ay hindi makapaniwala na umaapaw ang malakas na star energy. Inutusan niya si Wenhao na dalhin ang measuring device. Ito ay nagpakitang nasa level 3 na siya. Gulat na gulat ang lahat. Siya ang unang level 3 ng eskwelahan sa loob ng maraming taon. Siya ay nagmamadaling umalis para ipaalam agad sa prinsipal. Nagtanong si Xiaoxia kung paano siya nag-level up. Nakiusap siyang turuan sila nito. Siya ay sumagot na nag-ensayo lang siyang mabuti tulad nila at tiyak na magle-level up din sila agad. Hindi niya inasahan na iyon ay magdudulot ng kaguluhan. Dahil doon, tinandaan niya na sa bahay na lang ito susubukan. Naniwala si Zhao sa kanya dahil naramdaman niyang sobrang ganado siya matapos ang sparring. Kinumpirma ni Xiaoxia kung mas madalas silang mag-spar ay magle-level up din sila. Sinabihan sila ni Wenhao na itigil na ang pagpapahinga para makapagsanay na dahil siya na ang susunod. Habang sila ay nag-i-spar, napansin ni Chen na ang boss ay hindi siya minumura ngayon. Sumagot ang boss na nasanay na ito sa kanya at kumpara lang naman sa mabilis na pag-level up siya, ay hindi nakukontra. Tutal, kailangan din niyang lumakas si Chen. Sinabi ni Chen na wala siyang dapat ikabahala dahil marami pa siyang nakaimbak na star energy na hindi pa nagagamit. Kapag dahan-dahang na-absorb ito ng kanyang katawan, makakapag-level up siyang muli. Sa level 4, tahimik lang siyang pinanood ng boss. Lumipas ang panahon at sumapit ang Hulyo 12, 2020. May 55 araw na lang. Bago ang exchange tournament, patuloy sa pagsasanay si Chen. Lumipas pa ang isang araw at nagsanay siya kasama ang iba. Lumipas ang mga araw na nakatuon lang siya sa pag-level up hanggang sa dumating ang Setyembre 6, 2026. Iyon ang araw ng exchange. Match sa venue ng exchange tournament. Dagsaan ng mga tao. Hindi makapaniwala si Jiaro na nakatayo siya sa entabladong iyon. Ibinahagi niya na kung alam lang ng nanay niya, iiyak ito sa tuwa. Narinig ni Jiaro na mas maraming estudyante ang sumali ngayong taon kumpara sa dati. Tinanong ni Wenhao si Chen kung handa na siya sa mga laban sa level 4 dahil ang agwat sa pagitan ng level 3 at level 4 ay napakalaki. Nalungkot siya dahil kung mas marami silang oras na magkakasama, baka nakalaban sila ng sabay-sabay. Pinakalma siya ni Chen at ipinaalala na sapat na ang pagsali at ang pagkatalo o pagkapanalo ay hindi mahalaga. At kung magiging delikado, susuko na lang siya. Dahil ang mga pahingahan para sa level 3 at 4 ay nasa magkahiwalay na lugar, kailangan nilang maghiwalay. Sinabi ni Jaro na kung matapos sila ng maaga, pupunta sila para i-cheer siya. Si Xiaoxia ay nag-wish sa kanya ng good luck. Kumaway siya bilang paalam. Oras na niya para lumaban. Nagpasya siyang maghanda sa VIP stands. Ang principal ay nagsabi na ito ang kanyang unang beses sa VIP area. Sumagot si Mr. Jiang na may katuturan iyon dahil ang kanilang eskwelahan ay sa level 2 tournament lang sumasali noon kaya hindi sila nakaranas ng ganitong trato. May isang taong lumapit at masayang bumati sa kanya. Ito si Matandang Wong. Nagkamayan sila. Si Wong Mingyuan, ang principal ng Yunxiang, ay binati. Si Hui, ang principal ng Leon. Sinabi ni Mingguan na hindi niya inaasahang makakapagdala si Hui ng mga estudyanteng level 3 at 4. Sa loob lang ng maikling panahon. Sagot nito, lahat iyon ay dahil sa pagsisikap ng mga estudyante. Ginawa lang niya ang makakaya para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpasalamat din siya sa pag-abiso sa kanya tungkol sa mga pagbabago. Sinabi ni Mingguan na ang mga bagong patakaran na binalak ng sentral na awtoridad ay planong dagdagan ng subsidyo para sa mga mananalong paaralan. At para makuha ang mga subsidyo na iyon, tiyak na magiging mahigpit ang kompetisyon. May dumating. Nagkomento siya na hindi nakapagtataka na maingay dahil ang mga probinsyano ay nandoon sa unang pagkakataon. Na-offend si Wei pero sinabihan siya ni Mingguan na kumalma. Siya ay bumulong na ang mga lalaki ay prinsipal ng mga nanalong paaralan dati kaya mas mabuting huwag silang patulan. Sa kanila, sumagot si Wei na nakaraan na iyon at hindi pa nagsisimula ang torneo at walang nakakaalam kung sino ang mananalo ngayon. Ang principal ng Shuang Academy, ang kampiyon noong nakaraang taon, si Li Tuo, ay sumagot na tulad ng inaasahan. Kung gaano kawalang silbi ang aso, ganoon kalakas ang tahol nito. Sinabihan niya silang i-enjoy ang kanilang oras, at kung hindi nila matatandaan ang eksena ng maayos, sayang lang dahil hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Suminghal si Wei bilang tugon. Si Mr. Jing ay bumulong sa kanya na ito ang kanilang unang beses sa ganoong kataas na antas ng torneo at nag-aalala siya kung magiging ayos lang ba ang mga bata. Tinanong siya ni Wei kung ano ang tingin niya sa mga estudyante. Sumagot si Mr. Jiang na kamangha-mangha sila, lalo na si Chen. Dahil ang kanyang kayang makipagsabayan ang kanilang talento sa mga henyong pinalakas ng gamot mula sa elite schools, sumang-ayon si Wei at sinabing ang kailangan lang na kailangan nilang gawin ay maniwala sa kanila. Isang babaeng may itim na buhok at salamin ang nasa stands na may hawak na card na may nakasulat na Leno. First time niya sa ganitong klaseng lugar kaya naman ninenervyos siya. Dahil dito, napaisip siya kung kamusta na kaya si Chen. Hindi siya makapaniwala noong una niyang mabalita ang sasali ito sa kompetisyon. Isang linggo na ang lumipas. Mula nang lumipat si Chen sa special class, matagal na niya itong hindi nakikita. Hindi niya alam kung kumusta na siya, pero ngayon ay superstar na siya ng eskwelahan. Kinakatawan pa niya ang eskwelahan sa isang level 4 tournament.
Inaasahan niya, nababalewalain na siya nito dahil isa lang siyang ordinaryong estudyante. Natumba siya pero buti na lang ay may sumalo. Sa kanya, tinanong siya ni Chen kung ayos lang ba siya. Nagulat siyang makita ito. Nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya at tinanong kung bakit siya nandoon. Sumagot siya na nakita niya itong dumaan kaya lumapit siya para bumati. Sinabi niya na akala niya pagkatapos nitong sumali sa special class, ayaw na nitong makipagkaibigan sa kanya. Kalokohan iyon dahil para sa kanya, ang mga kaibigan ay mga kaibigan na hindi nagbabago dahil sa estado. Napangiti siya, natuwa siya dahil tulad ng inaasahan niya, siya pa rin. Ang dati, buo ang tiwala niyang magpapakitang gilas ito sa laban. Sa kasalukuyan, tinawag na ang mga kalahok sa entablado. Nakasuot si Chen ng itim na damit, pantalon, wristband, at sapatos. Mukha siyang seryoso at sopistikado. Ang class rep ay inaabangan na makita siya. Ang kasalukuyang stats ni Chen ay nasa E-Class Level 4 na may borrowed Power 1 ability. Mayroon siyang 999 na hiling at 0 rewards. Sa kasalukuyan, wala siyang utang na dapat bayaran pero ang kabuuan ng natitira niyang utang ay nasa 99,899,12. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga video. Kung nagustuhan ninyo ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan. Kita-kita sa susunod na video.